Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 931. Tulad ng isang kanyan, binaril ni Levi ang kanyang kanang kamao sa isang lalaki at pinalipad siya patungo sa karamihan. Para bang nabangga ang lalaki ng isang sports car na may 500 lakas kabayo. Basag, basag, basag. Sa isang iglap, mahigit 30 lalaki ang pinalipad habang ang tunog ng mga bitek ng buto ay napuno ng hangin. Ang mga natama ni Levi ay maaaring may bali ng tadyang, bali ang likod, o bali ng mga binti. Wala ni isa sa kanila ang lumayo ng walang bali sa buto dahil hindi kapani-pani walang malakas ang mga suntok ni Levi. Natigilan si Amos sa nakita. Paano magiging ganito katekot ang isang tao? Nagpakita si Levi ng malupit niyang binugbog ang daan-daang lalaki, na pinaiyak sila ng walang magawa. Sa halip na patayin ang mga lalaking iyon, pinigilan sila ni Levi bilang parusa sa pananakit sa kanyang ina. Sigh. Nakahinga ng maluwag si Levi habang inaalis ang alikabok sa kanyang mga kamay. Sa paligid niya ay may mga taong nakahiga sa buong lugar, na nakasalansan na parang mga bundok. Habang nakatayo roon si Levi na nakabusangot ang dibdib, nanlamig ang mga brows na nakabukas ang bibig. Nahirapan ang dalawa na maniwala sa kanilang nasaksihan. Tao rin ba siya? Halos 600 lalaki lang ang kanyang napilayan mag-isa. Ang mga lalaking ito ay nakaretain ng 1 taon. Thud. Bumaba si Erwin sa sasakyan at walang magawang umupo sa lupa. Masyado lang itong nakakatakot. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling. Ikaw na ang susunod. Maya-maya ay naglakad si Levi papunta sa dalawa. Kami. Paumanhin. Dapat mong malaman na naging patas ang pakikitungo namin sa iyong ina. We never gave her a hard time, nauutol na sabi ni Erwin. Nakakatawa iyan. Hindi mo man lang ba sinabi sa akin kung paano mo siya pinahirapan noon? Ngumisi si Levi. Ngumiti ng paumanhin si Amos habang sumagot, kami. Nagbibiro lang kami. Bakit namin pahihirapan ang nanay mo? Wala kaming hinanggad kundi ang pinakamaganda para sa kanya. Totoo iyon. Naging mabuti kami sa kanya. Isipin mo na lang, Mr. Garrison. Halos 30 taon na ang nakalipas. Paano siya nakaligtas kung hindi tayo naging mabuti sa kanya? Paalala ni Erwin. Matagal na siyang namatay kung pinahirapan namin siya, pero buhay pa siya. That proves that we've been nice to her, nakangiting dagdag ni Amos. Swerte kasi siya, malakas siya, biglang sigaw ni Levi, na natakot sa mga buhay na liwanag ng araw sa labas ng Brayuses. Bakit hindi mo hulaan kung ano ang gagawin ko sa iyo? Mungkahi ni Levi na may ngiti. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 932. Alam na alam ng mga brows na ang pagngiti ni Levi ay maaaring mga hulugan lamang ng problema para sa kanila. Pakiusap, iligtas mo kami, Mr. Garrison. Sumusunod lang kami sa utos. Wala tayong pinagkaiba sa mga aso. Mabilis na humingi ng tawad ang dalawa kay Levi. Ang mga master ay maaaring kasuklam-suklam, ngunit ang mga aso ay hindi mas mahusay. Isang nakamamatay na kislap ang biglang sumilay sa mga mata ni Levi bago niya hinawakan sa kwelyo si Amos at itinaas ang lalaki sa lupa. Sinipal ni Amos ang kanyang mga binti sa hangin habang ang kanyang mukha ay mabilis na namula dahil sa inis. Pumalakpak, basag. Sinuntok ni Levi si Amos sa tadyang, at agad-agad, narinig ang tunog ng pag-crack ng buto. Ang suntok ay tuluyan ng nabali ang tadyang ng lalaki. Arg! Napasigaw si Amos sa matinding paghihirap. Pumalakpak, basag. Arg! Nabali rin ang kabilang side ng ribcage niya. Pumalakpak, basag. Sumunod ay ang kanyang breastbone, na bumagsak matapos itong tamaan. Pumalakpak, basag. Isa pang suntok ang damapo sa kanyang ilong, at nasubsob ang mukha ni Amos. Pumalakpak, basag. Pumalakpak, basag. Binasag ni Levi ang bawat buto sa katawan ng lalaki, pati na ang mga braso at binti nito. Ang hari ng lungsod ng Margo ay may mga bali ng buto sa buong katawan. Ang kanyang mga buto ay nabasag na halos parang pulbos. Si Amos ay nahimatay ng 8 beses sa kanyang pambubugbog. Madyay gising siya ng damapo sa kanya ang mga suntok ni Levi bago muling nahimatay, at tuloy-tuloy ang pagsigaw niya sa sakit. Ngayon, ikaw na. Tinabi ni Levi si Amos bago binuhat si Erwin. Gaya ng ginawa niya sa lalaki kanina,
Isa-isang binasag ni Levi ang mga buto ni Erwin sa kanyang mga suntok. Mas mahina si Erwin kaysa sa kanyang ama. 13 beses na hinimate ang anak at napasigaw pa ng mas malakas. Dumaan ang dalawa sa impyerno sa mga kamay ni Levi at nakahiga lang sa lupa dahil bali lahat ng buto nila. Kung ikukumpara sa pinagdaanan ng aking ina, ito ay awa. Dapat pinatay na lang kita, mahinahong pahayag ni Levi. Takot na tumingin kay Levi ang mga brows dahil alam nilang patuloy silang susuyuan ng lalaki sa kanilang mga panaginip. Buhay ka lang dahil kailangan kong magpadala ng mensahe sa mga garrison, paliwanag ni Levi. Sabihin sa kanila na ang likod ni Levi garrison at walang magkukulong sa aking ina. Papatayin ko ang sino mang magtangkang gawin iyon. Isa pang bagay, sabihin sa kanila na bibisitahin ko sila sa lalong madaling panahon. Ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya kay Erudia ay kaaway ko na ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 933. Ako, inaamin ko na makapangyarihan ka, pero wala ka lang. Wala kumpara sa mga garrison. Kinailangan ang bawat kaunting lakas ni Amos para mailabas ang mga salitang iyon. Sila ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia, ang pinuno ng Erudia. Walang paraan na maaaring ibagsak ng isang tao ang isang millennia-old na sinaunang pamilya. Hinding-hindi sila yuyuko sa isang bastard na tulad ni Levi. Kaya rin hindi kita pinatay. I want you to witness how I crush the garrisons, kalmadong paliwanag ni Levi. Pumalakpak. Pagkatapos ay tinapakan niya ang lupa gamit ang dalawang paa, dahilan para gumuho at maging bugok ng usok ang bahay na kumukulong kay Emma ng halos 30 taon. Pagkatapos noon, tumalikod si Levi para umalis sa lugar. Sa wakas ay nasaksak niya ang dekadang gulang na bilangguan ng kanyang ina noong araw na iyon at pinahintulutan ang tungkulin ng garrison. Sumulyap sa likod ni Levi, ang mga brows ay nanunuya, hindi mo matatakasan ang mga garrison. Makikita mo rin sa wakas. Sa pagkakataong iyon, nakaalis na si Silas sa Margot City. Bagamat may mga hadlang sa daan, wala silang anumang bagay na hindi niya kayang hawakan. Higit pa riyan, may makapangyarihang mga kaalyado si Zoe na nagbabantay sa kanya, tulad ng ganap na nakabawi na si Hades. Karamihan sa mga hadlang sa kanila ay naasikaso na. Anong nangyari sa anak ko? Pakiusap. Kailangan na nating bumalik, umiiyak na pakiusap ni Emma. Nag-aalala rin si Zoe na iwan si Levi mag-isa. Huwag kang mag-alala, Mr. Garrison is fine, panatag na pagtitiwala ni Silas. Medyo nagsisisi siya na hindi niya nakita ang Diyos ng digmaan sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Silas, mukhang malaki ang tiwala mo kay Levi. Sa intuition ng mga babae, napansin ni Zoe kung paano nagbago ang ugali ni Silas kay Levi. Noon ay nakikita ni Silas na kaaway niya si Levi, ngunit nagbago na siya at ngayon ay parang nirerespeto na niya ito. Ganon din ang nangyari kay Iris. Sa isang lugar sa kahabaan ng linya, nagsimula siyang mag-iba kay Levi, na para bang siya ay isang nagbagong tao. Tulad ni Silas, malaki ang tiwala niya kay Levi at tila iginagalang din niya ito. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Nagsisimula ng maparanoid si Zoe at naisip na may tinatago sa kanya ang lahat. Ginoo, Garrison is not a reckless man, paliwanag ni Silas. Sa puntong iyon, isang tawag ang dumating mula kay Levi, kaya sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Zoe at Emma. Gusto niyang bumalik kami sa South City nang wala siya. Doon niya tayo makikita. Tinanong ni Zoe si Silas na ituloy ang pagmamaneho. Emma, nasa unahan lang ang hangganan. Kapag nalampasan natin ito, sa wakas ay nakalabas ka na sa Margot City, sambit ni Zoe habang nakikiramay kay Emma. Kawawang babae, siya ay nakakulong dito sa kalahati ng kanyang buhay. Hindi ko kaya. Biglang bulalas ni Emma nang maalala siya ni Zoe. Kung lumabas ako sa Margot City, mapapahamak tayo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 934. Anong problema, Emma? Naguguluhang tanong ni Zoe. Masisira ko ang aking panata kung aalis ako. Tiyak na papatayin ng mga garrison si Levi. Alam kong mas mahusay kaysa sa sinuman kung gaano sila kalakas. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang mga garrison ay nagpadala ng isang tagapaglingkod upang patahimikin ang buong Southampton. Tiniyak ng alipin na ang lahat sa lungsod ay walang sinasabi tungkol sa akin.
Isa lamang siyang lingkod sa pamilyang Garrison, at siya lamang ay sapat na upang takutin ang isang buong lungsod. Isipin kung ano ang magagawa ng buong pamilya. Nang marinig iyon ni Zoe at Silas, pareho silang huminga ng malalim, dahil nagkaroon sila ng bagong pagkakaintindi sa lakas ng mga Garrison. Kung ang kanilang lingkod ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang buong Southampton, mahirap isipin kung gaano kalakas ang pamilyang Garrison. Ang hari ng Margo City ay walang halaga sa mga Garrison. Hindi man lang siya karapat-dapat na maging guard dog nila. Kaya naman hindi ako makaalis sa lungsod na ito. Para sa kapakanan ni Levi, pinipilit kong manatili dito. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Emma. Hindi mo magagawa ito, Emma. Kilala ko si Levi. Hindi kanya isusuko, kahit na kailangan niyang labanan ang mga Garrison o mamatay sa pagsubok. Hindi kanya hahayaang paalisan ka ng ganito. Agad na pinigilan ni Zoe si Emma, na pessimistic alay na tumugon, ayokong may mangyaring masama sa inyong dalawa. Kahit anong pilit natin, hinding-hindi natin matatalo ang mga Garrison. Ayos lang sa akin. Simula nang ikasal ako kay Levi, nanumpa akong mananatili sa tabi niya kahit anong mangyari. Sama-sama tayong mabubuhay at mamamatay. Kahit anong mangyari, malalampasan natin ang magkasama. Mabuting babae. Mapalad si Levi na magkaroon ng asawang tulad mo. Naantig si Emma sa sinabi ng kanyang manugang. Pagdating nila sa South City, agad na dinala ni Zoe si Emma sa mga barbershop at beauty salon sa mga mall para bigyan ng makeover ang kanyang biyenan. Emma, kukuha kami ng pinakamahusay na mga doktor na magpapagamot sa iyo, at magiging pink of health ka na naman, saad ni Zoe habang hawak niya ang braso ni Emma. Papasok na sana ang tatlo sa isang barbershop nang may biglang humarurot na sasakyan papunta sa kanila. Pagkatapos, lumabas ng sasakyan sina Meredith, Robert, at ang iba pa. Anong ginagawa mo, Zoe? Malamig na tanong ni Meredith. Lolo, Lola, ipapakilala ko po sa inyo ang. Bago pa matapos si Zoe, sumabad si Meredith, hindi na kailangan yan. Alam namin kung sino ito. Siya ang nanay ni Levi, hindi ba? Naiinis na sinulyapan ni Meredith si Emma. Mukhang mas matanda siya sa inaakala ko. Hindi lang siya mukhang madumi, bagkus, amoy-amoy din siya. Bitawan mo siya ngayon. Ang dumi niya. Utos ni Meredith. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 935. Sa sarili, ibinaba ni Emma ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa magandang damit na si Meredith. Halos 30 taon ng paghihirap ang dumaan sa babae. Mula sa pagiging mayaman, si Emma ay naging isang mababang matandang babae. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang anak ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang buhay. Kung hindi, nagpakamatay na siya. Nakaramdam ng kababaan pagkatapos ng sinabi ni Meredith, hindi na mamalayan ni Emma na iginalaw ang kanyang braso at pinalayo ang kanyang distansya kay Zoe. Lola, nanay ito ni Levi, pero siya rin ang. Muling pinutol ni Meredith ang kanyang apo, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na siya ang iyong biyenan? Ikaw at si Levi ay hiwalay na, kaya't ang lalaki ay wala ng kinalaman sa iyo, lalo na ang kanyang maruming ina. Tingnan mo na lang kung gaano siya kadumi. At ang nakakatakot na amoy. Paano ka makikipagrelasyon sa isang pulubi na tulad niya? Ang mga salita ni Meredith ay lalong nagpawalang bisa sa pagpapahalaga sa sarili ni Emma. Alam niyang pananagutan lamang siya sa kanyang anak na lalaki at manugang, anuman ang kanyang pagkakakilanlan o iba pang aspeto. Lola, paano mo nasasabi yan? Bulalas ni Zoe. Alam mo ba ang ginagawa mo, Zoe? Wala ka bang ideya kung sino ka? Ikaw ang direktor ng Oriental Star Group, at ang iyong net worth ay higit sa 10 bilyon. Ikaw pa nga ang namamahala sa 50 bilyon. Proyekto. Ipaalala ko rin sa iyo na apo ka ng kilalang pamilyang itim. Paano ka tatabi sa isang pulubi? Ang masaklap pa, nanay siya ng ex-husband mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi binigyan ni Meredith ng pagkakataon ang kanyang apo na magsalita. Isa kang sikat na entrepreneur sa lungsod na ito. Pinagtitinginan ka ng mga tao habang naglalakad ka sa kalye, at sinusundan ka ng paparazzi. Isipin kung nahuli ka nilang naglalakad kasama ang isang pulubi. Masisira ka at ang iyong kumpanya. Not to mention ang Black family. Hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan nito? Tama ang lola mo.
Ang aming pamilya ay maaaring hindi mula sa marangal na pinagmulan, ngunit kami ay iginagalang sa South City. Pakakawalan na namin ang nangyari sa pagitan niyo ni Levi, pero hindi kami papayag na makipag-hangout ka sa maruming ina niya. Ngayon sumama ka sa amin. Chimed in Robert, na pagkatapos ay pinilit ang kanyang apo sa kotse. Ikaw din, Silas. Si Meredith mismo ang nagtulak kay Silas papunta sa kotse, at wala nang magagawa si Silas. Ayaw kasi niyang makipagtalo kay Meredith kaya palihim niyang tinext si Levi. Kapag nakita kitang ginugulo ulit ang apo ko, sipain kita palabas ng South City, pulubi ka. Pagbabante ni Meredith bago umalis. Vroom. Naiwan mag-isa sa isang kakaibang lugar, naramdaman ni Emma na parang umiikot ang paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 936. Nagsimulang magsisi si Emma sa pag-alis sa Margot City. Hindi lang ako nagalit sa mga garrison, naapektuhan ko rin ang buhay at negosyo ni Zoe. Posibleng maging ang relasyon niya kay Levi. Tama ang paglayo ng pamilya ni Zoe sa akin. Sa ganoong paraan, hindi sila hahabulin ng mga garrison. Sa pagtingin-tingin sa paligid, lalo lang naramdaman ni Emma ang pagkamulat sa sarili at takot. Malamang napabor ako sa lahat kung nagpakamatay lang ako. Nanay, nang iisipin ni Emma ang pagpapakamatay, narinig niya ang boses ng kanyang anak. Levi, asawa mo. Alam ko, Mom, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang humahamak sa aking ina. Pagkatapos, binigyan ni Levi ang kanyang ina ng isang makeover, na naging sanhi ng kanyang hitsura na mas bata kaysa dati. Bagamat hindi maalis ang mga bakas ng kanyang edad at hirap na pinagdaanan, naniwala si Levi na magiging maayos lamang ang mga bagay para sa kanyang ina mula noon. Nangako ang anak na hindi na niya hahayaang magdusa muli ang kanyang ina. Nay, gusto mo bang pumunta sa Southampton? Tanong ni Levi. Nakakagulat na umiling si Emma. Hindi, may masamang nangyari sa mga tao sa paligid ko. Halos masira ang pamilya Jones dahil sa akin. Then, we'll stay in South City for now. Pagkatapos naming magpakasal muli ni Zoe, lilipat kami sa Northampton. Ayaw ni Levi na malagay sa panganib ang kanyang ina, kaya dinala niya ito pabalik sa Warzone compound. Nakahinga naman ng maluwag si Emma nang makitang muli ang tambalan. Hindi siya komportable kung mananatili siya sa isang malaking asyenda. Sa pagtingin sa tambalan, si Emma ay sapat na matalino upang malaman kung bakit ang lolo't lola ni Zoe ay walang gustong gawin sa kanya o sa kanyang anak. Si Zoe ay may netong halaga na 10-10 bilyon, habang si Levi ay maliwanag na mas mababa ang halaga. Si Zoe ay magiging isang kahangahangang manugang, ngunit wala siya sa aming liga. Ang ganitong uri ng mismatched marriage ay maari lamang mauwi sa trahedya. Si Emma ay nagkikimkam ng ganoong kaisipan sa kanyang sarili. Hindi ba iyon ang nangyari sa sarili kong kasal? Ang mga Jones ay hindi karapat-dapat sa mga garrison, at sa makatuwid, ang aking trahedya. I should dissuade Levi from Mary Zoe because I know na hindi maganda ang magiging katapusan nito. Sa compound, lumuhad ang Asher Dragon at ang kanyang barkada sa harap ni Emma nang malaman nila kung sino siya. Nako, hindi na kailangan ng ganyang courtesy. Please bumangon ka na. Humalaklak si Emma. Pamilya sila sa akin, Mom. Magiging ligtas ka dito kasama sila. Walang mambubuli sa iyo kapag nandyan sila, paniniguro ni Levi. Bagamat nakaaaliw iyon, hindi kumbinsido si Emma na sino man sa kanila ang makakapigil sa mga garrison. Kung ganoon lang kadali. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 937. Hindi alam ni Emma na ang pagluhod sa kanyang harapan ay ang 5 Great Wars Regiment. Maliban sa Diyos ng digmaan mismo, walang ibang makakapantay sa kanila. Sa katunayan, ang Cavalry Regiment ay nagtatago rin sa dilim at handang sumunggab. Sa paligid ng mga mandirigmang iyon, walang maglalakas loob na salakayin ang compound. Sa kabilang panig, pinaluhod ni Meredith si Zoe sa lupa pabalik sa bahay bilang parusa. Babangon ka lang kapag umamin ka sa iyong pagkakamali. Ang galit ay damaloy sa Meredith na parang lava. Ano pong nangyayari, Nay? Anong ginawa ni Zoe? Tanong ni Aaron at Caitlin habang nagmamadaling lumapit. Hindi mo mahulaan kung sino ang nakasama niya ngayong araw. Ang maruming ina ni Levi. Sigaw ni Meredith habang nakatitig sa dalawa.
Hindi ba ulila si Levi? Paano siya magkakaroon ng ina? Nagkatinginan ang mag-asawa na nagtataka. Wala talaga kayong alam, no? Hindi ulila si Levi dahil buhay ang kanyang ina. Nakakahiya na siya pala ay pulubi. Mas matanda sa akin yung babae. Nakakakilabot ang mga kulubot niya. Madumi siya at mabaho na parang kagapang lang palabas ng imburnal, reklamo ni Meredith. Sa tingin ko siya ay isang sanitation worker. Napansin ko yung uniform na suot niya, dagdag ni Robert. Naglalakad si Zoe kasama ang pulubing iyon sa isang mataong kalye. Kung kinunan iyon ng litrato ng paparazzi, malaki ang problema ni Zoe. Tsaka hiwalayan na niya si Levi, so sino siya para mamili sa nanay ng lalaki? Galit na patuloy ni Meredith. Nagalit din sina Aaron at Caitlin nang marinig iyon. Mali ka dito, Zoe. Bakit ka lumabas kasama ang nanay ni Levi? Di ba sabi namin sa'yo lumayo ka? Si Levi ay hindi kailanman isang may kakayahang tao. Malayo ka sa liga ng pinananatiling lalaking iyon. At ngayon, isinama pa niya ang kanyang pulubi ng isang ina. Sinusubukan nilang dalawa na mabuhay sa iyo. Siguro nabalitaan ka ng maruming ina ni Levi. Kaya naman sinasadya niyang samantalahin ka. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawa bago tuluyang nagsalita si Zoe. Nay. Tatay. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi siya ganoong klase ng tao. Gusto ni Zoe na sabihin sa kanila ang totoo tungkol kay Emma, ngunit mukhang hindi ito magandang ideya. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya, at wala rin akong interes na alamin. Isa lang ang sasabihin namin sa iyo. Simula ngayon, tapos na kayo ni Levi. Wala ka nang gagawin sa lalaking iyon. Kahit naubusin ng aming pamilya ang bawat mapagkukunan at tumawag sa lahat ng pabor, sisiguraduhin naming magkakahiwalay kayong dalawa. O, itataboy na lang natin si Levi at ang kanyang ina sa Quebec, pagbabante ni Robert at Meredith ng sabay-sabay. Ang Blacks ay impyerno sa paghiwalayin sina Zoe at Levi, anuman ang halaga. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 938. Natigilan si Zoe, dahil hindi niya inaasahan na tututulan ng kanyang mga magulang at ng buong pamilyang Black ang kanyang kasal. Luluhod ka hanggang sa malaman mo ang iyong pagkakamali. Sinaman ng tingin ni Meredith si Zoe. Bilisan mo at aminin mo na mali ka, Zoe. Mag-sorry ka sa lola mo, utos ni Caitlin at Aaron. Wala akong ginawang mali, giit ni Zoe. Kung gayon, patuloy kang lumuhad. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapatuloy, galit na tugon ni Meredith. Hindi siya nagkaroon ng anumang problema sa pagkontrol sa iba pang mga kabataan sa pamilya. Si Zoe lang ang palaging nagre-rebel sa kanyang lola, kaya naman naramdaman ni Meredith na hinahamon ang kanyang autoridad. Samantala, sa Margot City, si Amos at ang kanyang mga tauhan ay dinadala ng mga kapamilya dahil walang makagalaw. Hindi nagtagal bago nabalitaan ng humahawak kay Amos ang nangyari. Alam lamang ni Amos na ang pangalan ng lalaki ay Caleb at siya ay isang lingkod ng mga garrison. Si Caleb ang lingkod na nagrampa sa buong Southampton, na nagpatahimik sa lungsod sa magdamag. Hindi maisip ni Amos kung gaano kalakas ang mga garrison, nakikita na ang kanilang lingkod ay kayang gawin iyon sa isang lungsod. Nanginginig ang buong lalaki nang tumunog ang kanyang telepono. Alam mo ba ang ginawa mo, Amos? Tanong ng malamig na boses. Ako, ginagawa ko. Sa sobrang takot ni Amos ay halos mapaiyak na siya. Mas mabuting magkaroon ka ng magandang paliwanag sa kawalan ni Emma sa Margot City. Kahit na ang kanyang looban ay nasira. To tell you the truth, dumating ang bastard son ni Emma para sa kanya, at napakalakas niya. Ang aking mga tauhan ay baldado at gayon din ako. Mr. Garrison, kailangan mong ipaghiganti kami. Sinabi pa niya na hindi siya natatakot sa iyong pamilya at malapit na siyang magkita. Pinalaki ni Amos ang pangyayari, sa pag-asang maipaghiganti siya ng mga garrison, ngunit tumawa lamang si Caleb bilang tugon. Iniisip ng bastos na iyon na kaya niyang hamanin ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Hindi man lang siya karapat-dapat na maging kalaban ko, lalo pa ang buong pamilya ng garrison. Ano ba? Hindi siya karapat-dapat na banggitin sa mga garrison. Inakala ni Levi na maririnig ng mga garrison ang tungkol sa kanya kapag inutusan niya si Amos na ipadala ang mensahe, ngunit hindi niya alam na hindi pa siya nababanggit.
Ang hitsura ng lalaki ay hindi man lamang nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga garrison. Ang ganitong balita ay nakarating lamang sa alipin ng pamilya. Dahil nilabag ni Emma ang mga patakaran, ang mga garrison ay hindi na kailangang sumunod sa kasunduan. Si Levi at ang kanyang ina ay walang iba kundi isang istorbo sa pamilya, kaya ang tanging paraan upang harapin sila ay patayin sila. Bulalas ni Caleb nang sumilay sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin. Magaling. Halos tuwang-tuwa si Amos. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 939. Kahit na ang alipin ay hinahamak si Levi, pati na ang pamilyang Garrison. Bakit iniisip niya na may pagkakataon siya laban sa mga Garrison? Nagngangalit si Erwin sa galit. Hindi naman nagmalabis ang lalaki dahil talagang hindi kapani-pani walang makapangyarihan ang mga Garrison. Sa opinyon ng mga Browse, gaano man kalakas si Levi, wala siyang magagawa tungkol sa mga Garrison. Ang pakikipaglaban sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ay mapapatay lamang ang lalaki. Magdiriwang na sana ang mga Browse nang marinig nila ang boses ni Caleb. Ito na ang huling pagkakamali na gagawin mo. Boom! Biglang sumabog ang ulo ng mga Browse. Ang isang kilalang pamilya tulad ng mga Garrison ay hinding-hindi papayag na mabuhay ang mga Browse. Sila ay palaging mapagpasyahan sa pagtali ng maluwag na mga dulo, at hindi nila kailanman kukonsintihin ang mga pagkakamali. Nang makita kung ano ang nangyari kay Emma, kailangan nilang pigilan ang sitwasyon. Pero, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa mga mata ni Amos. Kahit nabali ang kanyang mga buto, naisip ni Amos na mabubuhay man lang siya, ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Noong gabing iyon, nawala ang sino mang nakakaalam tungkol kay Emma kasama ang mga Browse. Sa kabilang banda, buong araw nang lumuhad si Zoe ngunit naniniwala pa rin siya na wala siyang ginawang masama, kaya nagpa siya si Meredith na itigil ang corporal punishment. Kung tutuusin, si Zoe ang pag-asa at kinabukasan ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng diskusyon si Meredith at ang kanyang asawa sa mga magulang ni Zoe. Hanapin natin si Levi at ang kanyang ina. Pagkatapos, itataboy natin sila sa Quebec para hindi na sila makita ni Zoe. Naniniwala ako na gagana ito. Dapat din nating bilhin ang mga ito. Agad na sumang-ayon sina Aaron at Caitlin sa mungkahi bago tumungo sa Warzone compound kasama sina Meredith at Robert. Nagulat si Levi nang makita sila doon. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nasaan ang nanay mo, Levi? Call her out, utos ni Meredith. Anong nangyayari, Levi? Lumabas si Emma nang marinig niya ang kaguluhan. Parehong napangiti sina Aaron at Caitlin nang makita nila kung gaano kaina at katandaan si Emma. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na si Meredith ay hindi nagmalabis. Anong kahihiyan? Ang pagsama niya sa amin ay isang insulto sa pamilya. Ang pangit na bagay na ito ay hindi kailanman magiging aming biyenan. Si Levi ay masama, ngunit ang kanyang ina ay mas masahol pa. Tamang igiit namin ang hiwalayan. Si nanay talaga ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin natin na hindi na mauulit si Zoe kay Levi. So, ito ang iyong ina, Levi? Tanong ni Aaron. Tama iyan. Paano ito? Hahaha. Bigla namang humagalpak ng tawa si Aaron. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 940. Nagtaka si Levi, ngunit masasabi ng sensitibong si Emma na kinukutya siya ni Aaron. Ang ina ay nakaramdam ng kakilakilabot sa pagdudulot ng kahihiyan sa kanyang anak. Hindi ka ba ulila? Kung ganon, bakit ka magkakaroon ng marumi? I mean, joke ba ito? Tanong ni Aaron. Umiling si Levi. Hindi ako nagbibiro, ito ang aking ina. So, titira ka sa nanay mo. Sigaw ni Caitlin. Nanay ko siya. Siyempre, kailangan niyang manatili sa akin. Mabait kang anak, pero naisip mo na ba ang iyong kinabukasan? Seryosong tanong ni Aaron. Anong ibig sabihin yan? Di ba sabi mo gusto mong pakasalan si Zoe at magkaroon ng grand wedding? Ngayong nahanap mo na ang nanay mo, balak mo na ba siyang tumira sa inyo ni Zoe? Pinipigilan ni Aaron ang kanyang galit. Siyempre, nakilala na ni Zoe ang nanay ko, at wala silang problemang magkaayos. Hindi ko makita kung bakit hindi tayo pwedeng magsama. Hindi sa tingin ko, biglang sigaw ni Aaron. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo?
Alam ng halos lahat kay Morris na deadbeat ka. Ikaw ba at ang iyong ina ay nagpaplano na manirahan kay Zoe sa natitirang bahagi ng iyong miserableng buhay? Caitlyn then chimed in, iuuwi mo rin ba ang tatay mo? Sa palagay mo ba ay ganoon kalaki ang utang ni Zoe sa iyong pamilya? Hindi sapat ang pagsuporta sa iyo. Ngayon, kailangan din niyang suportahan ang mga magulang mo. Hindi naman kami magrereklamo kung magmukha man lang silang disente, pero tingnan mo na lang ang nanay mo. Siya ay walang iba kundi isang matanda na may dalang sakit. Nagdala ka ng kahihiyan kay Zoe. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat ito? Sa sunod-sunod na panlalait ng mag-asawa, napaluha si Emma. Ako ay walang iba kundi isang pananagutan sa aking anak. At saka, si Zoe ang star entrepreneur ng Quebec. Ang kanyang net worth ay aabot sa 50 bilyon, kung hindi man daan-daang bilyon, sa hinaharap. Magiging isa siya sa mga elite sa matataas na uri habang ang iyong ina ay mananatiling mababang sanitation worker. Ikaw at ang iyong pamilya ay hindi karapat-dapat kay Zoe. Boses ni Meredith. Pagtatawanan kami ng mga tao sa pagkakaroon namin ng mga in-law na tulad mo. Dagdag ni Robert. Nang inig si Emma nang magkatotoo ang kanyang mga alalahanin. Alam niyang hinding-hindi makakasama ng anak niya si Zoe dahil mauuwi lang sa trahedya ang kanilang relasyon. E ano ngayon? Ano ba talaga kayo dito? Nakangiting tanong ni Levi. Kilala ni Aaron at Caitlyn si Levi, kaya mahirap para sa kanila na maging prangka sa lalaki. Gusto naming umalis ka ng nanay mo sa Quebec. Ngumisi si Meredith. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 941. Kailangan mong mapagtanto na hindi mo makakasama si Zoe. Hindi ka karapat-dapat, kaya hindi namin hahayaan na makuha mo siya. Hindi lang iyon, kailangan mo ring umalis sa Quebec. Ang pagkakaroon mo rito ay makakaapekto lamang kay Zoe, kaya gusto naming umalis na kayo ng iyong ina. Nang makitang prangka si Meredith, mabilis na idinagdag ni Robert, syempre, gagawin namin itong sulit sa iyo. Makakatanggap ka ng 5 milyon at bibigyan ka ng mga trabaho sa real estate. Dapat sapat na iyon para tumagal ka habang buhay. Ang kondisyon lang namin ay iwan mo si Zoe. Huminga ng malalim si Aaron habang bumantong hininga si Caitlyn. Magkaibigan naman tayo diba? Kaya, mangyaring gawin ito para sa amin ni Zoe. Dapat mong tanggapin ang alok, Levi, udyok ni Emma na may halong damdamin. Ha? Nagulat si Meredith at ang iba nang malaman na si Emma ay hindi isang gold digger tulad ng inaasahan nila sa kanya. Hindi nila inaasahan na sasang-ayon siya sa kanila. Magiging tapat ako sa iyo, Levi. Si Zoe ay isang magandang babae, ngunit wala siya sa iyong liga. Magtatapos lang ito sa trahedya. Tingnan mo na lang kung anong nangyari sa akin. Nais din ni Emma na panatilihing ligtas si Zoe mula sa mga garrison, at ang paghiling kay Levi na palayain siya ay ang tanging paraan. Narinig mo ba yun, Levi? Dapat makinig ka sa nanay mo. Maaaring malaki ang bibig mo, ngunit oras na para harapin ang iyong realidad, nakangusong sabi ni Meredith. Matalim na tinitigan ni Levi ang mga mata ng kanyang ina nang magsisimula siyang mag-isip sa sarili. Maaari mong isipin na wala ako sa liga ni Zoe, ngunit iyon ay dahil hindi mo alam kung gaano ako naging makapangyarihan. Walang sino man sa Erodia ang makakapantay sa akin. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Meredith si Jenny na iabot kay Emma ang isang tseke at iba pang bagay. Hindi namin kailangan ng mga ganyang bagay o awa mo. Pinigilan ni Levi si Jenny sa paglalakad. Dapat mong malaman na pumunta ako kahit saan gusto ko. Ako ang bahala sa sarili kong kapalaran. Hindi ko bibitawan si Zoe kasi we're truly in love with each other. Walang pwedeng pumagitna sa atin. Nilinaw ni Levi ang kanyang intensyon. Hanggat mahal ako ni Zoe, walang makakapaghiwalay sa amin. Ang Diyos ng digmaan ay walang takot sa sinuman. Lalaki pa rin ba ang tawag mo sa sarili mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong kumapit kay Zoe ng ganyan? Kahit ang nanay mo ay humiling sa iyo na palayain mo siya, kaya huwag mong abalahin si Zoe. Galit na sigaw ni Jenny. Stay out of my business, tugon ni Levi sabay tingin sa babae. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 942. Pagkatapos ay lumusab sina Robert at Meredith at determinadong itaboy si Levi at ang kanyang ina sa labas ng lungsod. Kahit ano paman, hinding-hindi magiging sapat si Levi para sa iyo,
kaya huwag mo nang isipin na pakasalan siya. Sigaw ng mga magulang ni Zoe nang makauwi na sila sa kanya. Alam na ni Zoe ang kanilang ginawa, at gusto niyang ihayag ang relasyon ni Levi sa mga Jones at mga Garrison. Gayunpaman, malamang nagagawing mas komplikado ang mga bagay, nakikita na ang mga Black ay natakot sa mga Garrison. Hindi maiwasan ni Zoe na maawa kay Levi at sa kanyang ina. Hindi lamang nila kinailangan na harapin ang mga Garrison, sa halip, mayroon din silang hininga ng mga itim sa kanilang mga leeg. Ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Nabalisa si Zoe nang magsimulang mag-usap si Meredith at iba pa kung paano nila itataboy si Levi at ang kanyang ina. Magaling si Levi sa pakikipaglaban, kaya kailangan nating makakuha ng mas mahusay kung gusto natin silang mawala. Samantala, umiiyak si Emma. I'm so sorry sa gulo na nagawa ko, Levi. Wala kang magiging problema sa pagpapakasal kay Zoe kung hindi dahil sa akin. Ngayon, pareho tayong itataboy. Hindi ako papayag. Galit na sabi ni Levi. Ligtas ka dito, Emma. Sisiguraduhin natin, sabi ni Asher Dragon, Kirin, at ng kanilang mga kasama. Kahit ang presidente mismo ay walang magawa kay Emma habang nasa paligid kami. Gayunpaman, tila nag-aalala pa rin si Emma. Ito ay simula pa lamang. Ang pagpapalayas sa lungsod na ito ay walang halaga kumpara sa kung ano ang gagawin sa atin ng mga Garrison. Noong gabing iyon, tahimik gaya ng dati sa tirahan ng mga Jones. Ang mga miyembro ng council ng pamilya Jones ay nagkakaroon ng talakayan sa meeting hall. Nanguna sa grupo si Mia, kasama ang laging matulungin na si Michael sa kanyang tabi. Pumalakpak, dumagundong, biglang, isang malakas na dagandong ang nagmula sa bakuran, at ang lupa ay yumanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang nangyayari? Mabilis na nagsilabasan ang lahat sa bakuran, at nakita ko ang isang figurang nakatayo doon. Ibinaon ng figure ang mga paa nito sa lupa at nag-iwan ng malalalim na bakas sa bakuran. Ang mga yabag pala ng figure ang dahilan ng pagdagandong. Natakot si Michael nang makita niya ang tao. 28 taon na ang nakalilipas, pinatay ng parehong taong iyon ang lahat ng mga elite sa pamilyang Jones at pinatahimik ang buong Southampton, na pinipigilan ang lahat ng impormasyon sa paglabas. Ngayon, nagbalik siya. Naalala ang kakilakilabot, agad na napaluhod si Michael. Pinangalanan mo kami sa iyong presensya, Panginoon. Si Caleb, ang lingkod ng pamilyang Garrison, ang dumating. Ang kanyang malamig na mga mata ay bumagsak kay Michael bago siya sumigaw, "How dare you tell that bastard where Emma was?" Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 943. May determinadong ekspresyon sa mukha ni Mia. Nasabi ko na sa iyo ito dati. Ang pagpukaw sa aking kapatid ay isang malaking pagkakamali sa iyong wakas. Sige, bantayan mo lang, ihahatid ko na ang ulo niya sa'yo. Tumawa si Caleb. Sa una, may plano siyang lipulin ang mga Jones ng gabing iyon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mga plano sa hitsura ni Mia. Gusto niyang masaksihan ng ignorante, inosenteng babae kung gaano siya kalakas, kung gaano katikot ang pamilyang Garrison. Gusto rin niyang makita kung gaano kawalang kapangyarihan ang kanyang kapatid kung ihahambing sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya kay Erudia. Nang dumating si Caleb sa Greenfield Mansion, ang lugar kung saan naruroon ang The Three Musketeers, isang libing ang mga idinaos, na ikinagulat niya. Hindi nagtagal ay alam niya ang nangyari. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Caleb. Ano? Pinatay ng anak ni Emma si Klaus Gonzalez sa harap ni Osborne sa Peace Hotel. Yung B***starred. Siya ay masyadong mayabang at makapangyarihan. Pinag-uusapan natin kung paano siya aalisin. Gustong umiyak ng tatlong musketeer ngunit nabigong lumuha. Bagamat wala sa paningin ni Caleb ang The Three Musketeers at Osborne, nasakop na niya sila minsan 20 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinakamalakas na presensya ng Southampton, pagkatapos ng lahat. Para isipin na kayang gawin ng hamak na ulila ang lahat ng ito. Nakakakilabot yan. Bueno, mayroon siyang dugo ng angkan ng Garrison na dumadaloy sa kanya, pagkatapos ng lahat ay isa siyang hamak na karaniwang tao, hindi iyon nangangailangan na siya ay mahina. Itinaas ni Caleb ang kapangyarihan ni Levi hanggang sa kanya ang pagkakaroon ng dugo ng angkan ng Garrison na dumadaloy sa kanya,
tinatanggihan ang sariling pagsisikap at merito ng huli sa pag-unlad. Hindi na nakakapagtaka kung ganoon siya katangi-tangi. Magiging mas makapangyarihan lang siya kung bibigyan natin siya ng mas maraming resources, the Three Musketeers remarked, flabbergasted. Oo, tama iyan. Kung hahayaan natin siyang patuloy na gawin ang gusto niya, darating ang isang malaking kapahamakan, na magdulot ng malaking banta sa pamilya. Sa makatuwid, ako mismo ang papatay sa kanya. Bumakas ang lamig sa mga mata ni Caleb. Noong una, binalak niyang ipadala ang The Three Musketeers para tanggalin si Levi, dahil kung siya mismo ang gumawa nito, napagsapalaran niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat isa siyang lingkod, sa halip ay hinihiling lamang niya. Kaya naman, ang isang tulad ni Levi ay walang karapatang bigyan ng karangalan na mapatay niya. Gayunpaman, napukaw ang kanyang interes nang mabalitaan niya kung gaano kalakas si Levi. Ang pagpatay sa isang kababalaghan ay magbibigay sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay. Kung ikaw ang papatay sa kanya, para siyang patayin. Pagkatapos ng kanilang pagsisiyasat, alam namin na siya ay kasalukuyang nasa South City. Ang tatlong musketeer ay ngumiti ng malawak. Maghihiganti na si Klaus sa wakas. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kakilakilabot na bangongot si Emma. Ang alipin, si Caleb, na minsan ay nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang buong Southampton, ay dumating upang patayin siya at si Levi. Sluk, sa bangungot, nakita niyang sinasaksak si Levi sa harap ng kanyang dalawang mata. Nagising siya nang may panimula. Nang buksan niya ang kanyang mga bintana upang makalanghap, napagtanto niyang hindi iyon panaginip. Ito ay totoo. Nandito talaga si Caleb. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 944. Sa dingding ng Warzone compound, isang anino ang itinapon. Alam na alam ni Emma kung kanino ang anino na iyon, si Caleb iyon. Ang pamilyang Garrison ay nagpapadala ng isang tao sa kanilang panloob na hanay. Lumabas ka, Emma at ang kanyang karaniwang anak. Binalot ng isang pangungusap na iyon ang buong looban ng katahimikan. Sa sandaling ito, nagsimulang tumahol ang mga asong militar. Hindi pa pala nila napansin si Caleb hanggang sa magsalita ito. Bumagsak si Emma sa lupa sa takot. Ngayong nandito na si Caleb, parang patay na kaming lahat. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Ang inaalala ko lang ay si Levi. Hindi siya maaaring mamatay. Matulog ka ng mahimbing, Mama. Umalangaw-ngaw ang boses ni Levi habang isinara niya ang mga bintana. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Levi at Asher Dragon sa looban. Hindi masama. Yan ang aasahan sa B***** na may dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga magsasaka ay gustong umakyat sa Maharlika. Ang pagkakaroon ng dugong Maharlika ay siguradong mahusay. Kaunti lang ang magbabago sa buong takbo ng buhay mo. Malamig na tawa ni Caleb. Sa pinakamakapangyarihang pamilya, ang mga bloodline at status ay lubhang mahalaga. Halimbawa, magkaiba ang pangalan at apelyido noon ni Caleb, ngunit nang siya ay naging lingkod ng pamilya Garrison, ibinigay sa kanya ang kanyang kasalukuyang pangalan. Siya ay lubos na pinarangalan, at agad na itinapon ang kanyang lumang pangalan sa isang tabi. Para sa kanya, ang kanyang bagong pangalan ay isang simbolo ng katayuan. Napakabastos. Isa ka lang alipin, ngunit naglakas loob kang makipag-usap sa aking amo sa ganitong paraan. Babala ni Black Tortoise sa mahinang tinig. Tiyak na kaya mo, punk, na nagawang habulin kami hanggang sa Oakland City. Gayunpaman, ito ay isang pagkakamali sa iyong bahagi. Naparito ako upang patayin ka at ang iyong ina ngayon. Malamig na sigaw ni Caleb. Nang marinig nilang narito siya para patayin si Levi, nagtawanan silang lahat. Tulala ba siya? May death wish ka ba? Ang White Tiger ay may walang awa ng ngiti sa kanyang mukha. Siya ay nasasabik na sa wakas ay magkaroon ng isang karapat-dapat na kalaban. Hindi, hayaan mo akong gawin ito. Humakbang si Levi. Narinig niya mula sa kanyang ina na ang pamilya Garrison ay walang pakialam sa kanya. Sa loob ng halos 30 taon, ang kumokontrol sa kanya ay si Caleb, ang katulong, habang ang The King of Oakland City ay kanyang aso. Kaya naman, masasabing si Caleb ang nagdulot ng pagdurusa sa kanyang ina. Ako mismo ang dapat pumatay sa kanya. Phoenix, bigyan mo ako ng kutsilyo.
Inabot sa kanya ni Phoenix ang isang military knife na may nakaukit na pangalan. Nakakatuwa, isipin na may nagsilbi na haamon sa akin. Hindi ko akalain na ang isang walang kwentang B***starred na tulad mo ay nagsilbi sa bansa. Gaya ng inaasahan, si Caleb ay napakahusay sa pakikipaglaban, masasabi ng isa sa kanyang mannerism at sa kanyang pagpili ng sandata. Siguradong insightful ka. Tumawa si Levi at naglakad palapit kay Caleb na may sinadyang yabag. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Anong idiot? Malamig na tawa ni Caleb. Siya ay gumuhit ng isang mahabang kutsilyo ng dahan-dahan, at ito ay kumikinang sa isang maputlang asol na liwanag. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, nasakop niya ang Southampton gamit ang mismong kutsilyong ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 945. Ang pagpatay sa akin ay dapat na isang karangalan. Nag-charge agad si Caleb pagkasabi niya nun. Siya ay napakabilis na ang mga mata ng tao ay hindi makasabay sa kanya, at tila siya ay nag-teleport. Siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa hari ng mga asasin. May mga 10 metro ang distansya sa pagitan nila, ngunit nalampasan niya iyon sa isang iglap. Napakabilis niya. Bulalas ni Asher Dragon at Kirin. Kahit nasa larangan ng digmaan, walang maraming tao ang makakalaban sa bilis na ito. Ibinato ni Caleb ang kanyang kutsilyo ng napakalakas na lumikha ng isang bug zone ng hangin na napakalakas na tila lumikha ng isang force field. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mas matulin si Levi kaysa sa kanya. Nagdaan silang dalawa at tumayo ng 10 segundo. Napakurap si Levi. Hindi siya nasaktan. Samantala, umagos ang dugo sa leeg ni Caleb. Nanlaki ang mata niya sa gulat. To think na magkikita ako ng katapusan ko dahil sa B***starred na katulad niya. Bumagsak sa lupa ang walang buhay niyang katawan. Kung may lumabas na balita na si Caleb ay pinatay ni Levi sa loob lamang ng ilang segundo, maraming tao ang nalaglag sa sahig sa gulat. Haha, boss, to think na sa mahabang panahon na hindi ka lumaban, lalo ka lang lumakas. Tawa ng tawa ang White Tiger. Tulad ng inaasahan sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia, kahit isang lingkod lang ay napakalakas. Sinuri ng Asher Dragon. Tama iyan. Karaniwang kasabihan na ang mga taga-Erudia ay hindi dapat maliitin. Nakakahiya na ang pamilyang Garrison ay nakatagpo ng gayong halimaw sa larangan ng digmaan. Nang ibalik ang kutsilyo kay Phoenix, walang pakialam na nagsalita si Levi, ibalik mo ang kanyang katawan. Opisyal akong nagdedeklara ng digmaan sa pamilyang Garrison. Sa kwarto, nanginginig pa si Emma. Mom, ayos na ang lahat. Matulog ka na. Ngumiti si Levi. Ha? Anong nangyari kay Caleb? Si Emma ay parehong balisa at natatakot. Inalagaan siya. Magiging ligtas ka na mula ngayon, pang-aaliw sa kanya ni Levi. Nagulat si Emma. Napakalakas niya na kaya niyang patayin si Caleb. Minamaliit ko ba siya? Posible kaya na mayroon siyang mga kakayahan upang labanan ang pamilyang Garrison? Hindi pwede yon. Gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang pamilyang Garrison. Ang mga ito ay maalam at ihahalin tulad ko ang kanilang kapangyarihan sa isang dragon. Noong nakaraan, ang kapangyarihan ni Levi ay maihahalin tulad sa isang langgam, ngunit kahit ngayon na siya ay lumakas, siya ay walang iba kundi isang maya. Paano matatalo ng isang maya lamang ang isang dragon? Masyadong makapangyarihan ang pamilyang Garrison. Ano ang susunod nating gagawin? Kapag nakatanggap sila ng balita tungkol sa pagkamatay ni Caleb, tiyak na darating ang pamilyang Garrison. Sa lalong madaling panahon, susuguin nila ang isang taong mas makapangyarihan pa kay Caleb. Matatalo kaya ni Levi ang taong iyon? Kung darating ang pamilyang Garrison, ang tanging magagawa ko lang ay makiusap na iligtas nila kami. Papayag ako sa anumang imumungkahi nila. If worst comes to worst, I'll die for Levi. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong mahalagang sikreto sa aking mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 946. Nang ibalik ang bangkay ni Caleb sa Southampton, nawalan ng masabi sina Osborne at the Three Musketeers. Patay na si Caleb. Sa paghusga sa estado ng kanyang sugat, natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Caleb ay isang maalamat na presensya na sumakop sa Southampton nang mag-isa 20 taon na ang nakalilipas.
To think na pinatay na siya. Ito, kahit nasubukan nila, hindi nila ito maaaring ibalot ng kanilang mga ulo. Isang taong kasing lakas niya ang natalo sa loob lang ng ilang segundo. Kung ang salita ay lumabas, ang mundo ay mayayanig. Ang Levi na iyon siya ay napakalakas sa kabila ng pagiging isang lingkod lamang. Ang takot na dulot ng pagbanggit sa kanyang pangalan ay matingkad na naalala, kahit hanggang ngayon. Basta, gaano siya kalakas. Nagsimulang mataranta ang tatlong musketeer. Ang dati nilang hindi mapawi na uhaw sa paghihiganti ay napawi sa isang iglap. At saka, sinong maglalakas loob na maghiganti? Walang sino man ang gagawin maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan. Ang aming pangunahing prioridad ay ibalik si Caleb. Bulalas ni Richie. Gayunpaman, saan natin siya ipapadala? Hindi naman kasi ganoon karami ang connection namin, versus Prestfort. Kung ikukumpara sa angkan ng Garrison, hindi sila kasing galing ng mga asong umuungol. Ginoo, Street Jacks, ikaw lang ang maaasahan namin. Marami kang koneksyon. Tumingin ang tatlong musketeer kay Osborne. Umiling siya, kahit na, wala akong koneksyon sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Wala man lang akong karapatang lumuhad sa pintuan nila. Ang tatlong musketeer ay napabuntong hininga sa pagkatalo. Masyadong makapangyarihan ang angkan ng Garrison. To think na kahit si Osborne ay hindi sila kilala. Gayunpaman, kilala ko ang isang patriarch ng isa sa mga pamilya ng sangay ng Garrison clan si Jonah Garrison, pag-amin ni Osborne. Sa lahat ng mga pamilya, may mga regular na pamilya din, tinawag silang mga maharlikang pamilya. Sa itaas nila, may mga pamilyang imperial. Maaaring ito ay isang kaunting pagmamalabas, ngunit maaaring sabihin na, sa nakaraan, sila ay katumbas ng mga kamag-anak ng emperador. Siyempre, iyon ay isang metapora lamang. At ang imperial family ay, pagkatapos ng lahat, isang titulo lamang. Hindi lamang sila nakarating sa tuktok gamit ang nakakatakot na lakas, ngunit mayroon din silang daan-daang taon ng pamana at karanasan sa ilalim ng kanilang sinturon. Karaniwan, ang mga pamilya ng imperial ay maghahari sa loob ng 500 taon, o higit pa sa 1,000 taon. Kaya naman, ang lubos na kapangyarihan ng isang pamilya na napanatili ang katayuan nito ng ganoon katagal ay may isip lamang. Gayunpaman, ang pamilyang Garrison ay isa lamang sanga ng pamilya ng Oakland City Garrison Clan. Iyon ang matinding lakas ng angkan ng Garrison. Sige, kung ganoon, ipadala natin si Caleb sa angkan ng Haven Garrison para malaman din nila ang tungkol dito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang tatlong musketeer. Sana, magpadala sila ng isang taong talagang makapangyarihan sa pagkakataong ito para alagaan ang punk na iyon. Ang aking galit ay hindi titigil. Sigaw ni Osborne. Kuwit. Sa sandaling ito, ang pamilyang itim ay nag-iisip kung paano mapupuksa sina Levi at Emma. Ang pagpapadala ng isang tao upang habulin sila ay dapat na nakalaan bilang huling alternatibo. Mayroon bang sino mang may mas magandang ideya? Tanong ni Meredith. Lumingon si Logan sa kanya at ngumisi. Lola, may idea ako. Gawin natin ito. Matapos niyang ihayag ang kanyang plano, agad na nagpalakpakan si Meredith. Mabuti yan. Maganda ang ideya ni Logan. Sa pamamagitan nito, tiyak na mapapalayas natin sila. Lahat ng tao sa kwarto ay may ngiti sa labi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 947. Nang ibalik ang bangkay ni Caleb sa Southampton, nawalan ng masabi sina Osborne at the Three Musketeers. Patay na si Caleb. Sa paghusga sa estado ng kanyang sugat, natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Caleb ay isang maalamat na presensya na sumakop sa Southampton nang mag-isa 20 taon na ang nakalilipas. To think na pinatay na siya. Ito, kahit nasubukan nila, hindi nila ito maaaring ibalot ng kanilang mga ulo. Isang taong kasing lakas niya ang natalo sa loob lang ng ilang segundo. Kung ang salita ay lumabas, ang mundo ay mayayanig. Ang Levi na iyon siya ay napakalakas sa kabila ng pagiging isang lingkod lamang. Ang takot na dulot ng pagbanggit sa kanyang pangalan ay matingkad na naalala, kahit hanggang ngayon. Basta, gaano siya kalakas. Nagsimulang mataranta ang tatlong musketeer. Ang dati nilang hindi mapawi na uhaw sa paghihiganti ay napawi sa isang iglap. At saka, sinong maglalakas loob na maghiganti?
Walang sino man ang gagawin maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan. Ang aming pangunahing prioridad ay ibalik si Caleb. Bulalas ni Richie. Gayunpaman, saan natin siya ipapadala? Hindi naman kasi ganoon karami ang connection namin, versus Prestfort. Kung ikukumpara sa angkan ng Garrison, hindi sila kasing galing ng mga asong umuungol. Ginoo, Street Jacks, ikaw lang ang maaasahan namin. Marami kang koneksyon. Tumingin ang tatlong musketeer kay Osborne. Umiling siya. Kahit na, wala akong koneksyon sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Wala man lang akong karapatang lumuhad sa pintuan nila. Ang tatlong musketeer ay napabuntong hininga sa pagkatalo. Masyadong makapangyarihan ang angkan ng Garrison. To think na kahit si Osborne ay hindi sila kilala. Gayunpaman, kilala ko ang isang patriarch ng isa sa mga pamilya ng sangay ng Garrison clan, si Jonah Garrison, pag-amin ni Osborne. Sa lahat ng mga pamilya, may mga regular na pamilya din, tinawag silang mga maharlikang pamilya. Sa itaas nila, may mga pamilyang imperial. Maaaring ito ay isang kaunting pagmamalabas, ngunit maaaring sabihin na, sa nakaraan, sila ay katumbas ng mga kamag-anak ng emperador. Siyempre, iyon ay isang metapora lamang. At ang imperial family ay, pagkatapos ng lahat, isang titulo lamang. Hindi lamang sila nakarating sa tuktok gamit ang nakakatakot na lakas, ngunit mayroon din silang daan-daang taon ng pamana at karanasan sa ilalim ng kanilang sinturon. Karaniwan, ang mga pamilya ng imperial ay maghahari sa loob ng 500 taon, o higit pa sa 1,000 taon. Kaya naman, ang lubos na kapangyarihan ng isang pamilya na napanatili ang katayuan nito ng ganoon katagal ay may isip lamang. Gayunpaman, ang pamilyang Garrison ay isa lamang sanga ng pamilya ng Oakland City Garrison clan. Iyon ang matinding lakas ng angkan ng Garrison. Sige, kung ganoon, ipadala natin si Caleb sa angkan ng Haven Garrison para malaman din nila ang tungkol dito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang tatlong musketeer. Sana, magpadala sila ng isang taong talagang makapangyarihan sa pagkakataong ito para alagaan ang punk na iyon. Ang aking galit ay hindi titigil. Sigaw ni Osborne. Kuwit. Sa sandaling ito, ang pamilyang itim ay nag-iisip kung paano mapupuksa sina Levi at Emma. Ang pagpapadala ng isang tao upang habulin sila ay dapat na nakalaan bilang huling alternatibo. Mayroon bang sino mang may mas magandang ideya? Tanong ni Meredith. Lumingon si Logan sa kanya at ngumisi. Lola, may idea ako. Gawin natin ito. Matapos niyang ihayag ang kanyang plano, agad na nagpalakpakan si Meredith. Mabuti yan. Maganda ang ideya ni Logan. Sa pamamagitan nito, tiyak na mapapalayas natin sila. Lahat ng tao sa kwarto ay may ngiti sa labi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 948. Simple lang ang plano ni Logan. Ito ay upang paghigpitan ang bawat aspeto ng buhay nina Levi at Emma, na ginagawang hindi mabata ang kanilang buhay sa lungsod. Sa ganoong paraan, kusang loob silang umalis ng mag-isa. Lola, isasagawa natin agad ang planong ito. Bulalas ni Logan. Abangan mo lang, Levi. Gagawin ko ito para ikaw at iyong ina ng iyong ina ay walang magawa sa South City. Lumipas ang ilang araw, at unti-unting nasanay si Emma sa buhay sa South City. Pagkatapos niyang magluto ng almusal para kay Levi sa umaga, pumunta siya sa malapit na palengke para bumili ng sariwang karne at gulay para sa hapunan. Pagkatapos niyang mamili ng mga gulay, iniabot niya ito sa may-ari ng stall. Titimbangin pa lang niya ang mga ito nang masilayan niyang mabuti ang mukha ni Emma. Hindi ko maibebenta ito sa iyo. Agad niyang binawi ang mga ito. Ha? Nagulat si Emma. Kakaiba iyon. Bakit hindi niya ibenta sa akin? Gayunpaman, hindi niya ito hinayaang makalapit sa kanya at pumunta sa stall sa tabi nito. Sa kanyang pagtataka, sinalubong siya ng parehong tugon. Umalis. Pinalayas siya ng may-ari ng stall. Napansin niya na ang ibang may-ari ng stall ay parang nakakita ng multo sa tuwing tititigan siya ng mga ito, at lahat sila ay umiiwas sa kanya tulad ng salot. Sa sandaling ito napagtanto niya na may mali. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng palengke, malayo sa kinaroroonan niya. Hindi ako nagbebenta ng mga ito ngayon. Isa pang stall owner ang sumigaw nang makita siya. Naguguluhan siya. Hindi ba sila bibili?
Tinuro niya ang ibang mga customer sa stall. So bakit hindi ko kaya? Tama ka. Maaari kong ibenta ang aking mga gulay sa sinuman, hindi lamang sa iyo. Umalis ka. Huwag mong guluhin ang negosyo ko. Pilit na pinalayas ng may-ari ng stall si Emma. Naglibot-libot si Emma sa palengke, galit na galit. Sinubukan niyang bumili muli sa mga may-ari ng stall, ngunit walang gustong magbenta sa kanya ng kahit ano, maging ito man ay gulay, karne, o iba pang paninda. Para siyang pinagsarhan ng buong lungsod. Iniwasan siya ng lahat nang makita siya. Sinubukan niyang pumunta sa ibang palengke, ngunit pareho pa rin ang resulta. Walang gustong magbenta ng kahit isang bagay sa kanya. Ganon din kahit sa supermarket. Sa pagkakataong ito, hindi na nila siya pinapasok. Sa puntong ito, napagtanto niya na may taong nasa likod ng lahat ng ito. Sinubukan niyang pumunta sa ibang lugar. Ang shopping mall, ang restaurant, ang hotel, wala ni isa sa kanila ang nagpapasok sa kanya. Kuwit, para siyang nasa isang uri ng blacklist para sa lahat sa lungsod. Hindi man lang siya makasakay ng bus o taxi. Para bang may gumawa nito para imposibleng ituloy niya ang kanyang buhay sa lungsod. Maulap ang araw noon, at kumikilos na ang kanyang sakit. Nagpagala-gala siya sa mga lansangan habang dinadala ang sakit. Unti-unting namumuo ang matinding sakit, na naiwan sa kanyang noo na puno ng pawis. Nanlalambot ang mga tuhod niya at hindi na siya makalakad. Sa sobrang kahirapan, sa wakas ay nakahanap siya ng isang batika at nagmamadaling pumasok dito. Kumuha siya ng gamot para maibsan ang kanyang mga sintomas. Labas, hindi ka welcome dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 949. Papalabas na si Emma sa batika nang may tumulak sa kanya mula sa likuran. Napaurong siya at bumagsak sa lupa. Ang sakit ng kanyang pagkahulog at ang kanyang karamdaman ay nagpaikot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga batika. Bumisita siya sa 4 o 5 iba pang batika, ngunit pareho pa rin ang resulta. Hindi man lang nila pinapasok ang paa niya sa pinto. Sa ika-6 na parmasya, bahagyang mas mabait ang may-ari kaysa sa iba. Umalis ka na. Sigurado ako na nabisita mo na ang lahat ng batika sa South City. Walang magbebenta ng gamot sa iyo. Dapat kang pumunta sa ibang lungsod. Huwag mo kaming sisihin, okay? Wala tayong choice sa bagay na to. Sa wakas ay sumuko na si Emma. May taong sadyang nagpapahirap sa buhay ko. Maging ang lahat ng mga tindahan sa lungsod ay nasa ito. Lalo na sa mga batika. Ang mga parmasya ang pinakamahalaga sa kanya. Mabubuhay siya ng ilang araw nang walang pagkain, ngunit hindi kung wala ang kanyang gamot. Mamamatay siya sa sakit. Hikayatin ko si Levi na umalis sa lungsod na ito pagbalik ko. At para itigil na ang panggugulo kay Zoe. Alam ko na ako ay isang nagdadala ng masamang kapalaran. Ang sinumang makalapit sa akin ay tiyak na magkakaroon ng kasawian. This time, anak at manugang ko na. Habang naglalakad siya pabalik, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng isang kalabog. Pagkagising niya ay nasa tabi niya na si Phoenix. Tita Emma, anong nangyari? Sa sobrang pagkabalisa ni Phoenix ay naluluha na siya. Sinabi ni Emma sa kanya ang lahat ng nangyari. Phoenix, tulungan mo akong hikayatin si Levi na umalis sa South City. Nagmakaawa siya. Ano? Ipinasara ka nilang lahat at tumanggi na magbenta ng anuman sa iyo. Malapit nang sumabog si Phoenix sa galit. Kalokohan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa ina ng Diyos ng digmaan dito. To think na ganito ang trato sa kanya. Dinala ni Phoenix si Emma sa palengke para tingnan kung ano ang mangyayari, at sigurado, pinalayas siya sa bawat tindahan. Gustong asikasuhin ni Phoenix ang bagay noon pa man, ngunit nagpa siya na mas mabuting ipaalam muna ito kay Levi. Kaya naman, dinala niya si Emma sa ospital at gumamit ng acupuncture para pansamantalang maibsan ang kanyang sakit. Bang! Hindi nagtagal, dumating si Levi, hingal na isinugod sa ospital nang marinig niya ang nangyari. Ano ang nangyayari? Tumanggi ang mga parmasya na ipagbili ka ng gamot. Tanong ni Levi. Oo, hindi lang naman sa mga batika. Ang lahat ng iba pang mga tindahan ay may Tia Emma din sa kanilang blacklist. Wala silang ibebenta sa kanya. Wika ni Phoenix sa mahinang tinig habang nakayuko. Ang pamilyang Black, maghintay ka. Lalong nagalit si Levi.
Ang kanyang ina ay ang kanyang sakong Akilis, at alam iyon ng pamilyang itim. Gusto niyang tumawa. Pinahihirapan ng buong lungsod ang aking ina, ha? Siya ay matanda na at mahina, at ngayon gusto nila siyang tretuhin ng ganito. Wala siyang ginawang masama. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 950. Sa lalong madaling panahon, ang gamot ni Emma ay inihatid sa kanilang pintuan, kagandahang loob ni Alfie. Ang Departamentong Medikal ng Dragon Legion ay mayroong lahat ng uri ng gamot na magagamit. Ha? Hindi ba't isinara na tayo ng buong South City? Paano natin nakuha ang gamot? Naguguluhan na tanong ni Emma. Nay, huwag ka nang mag-alala at kunin mo na lang. Ang nangyari ngayon ay isang maliit na bagay lang para sa akin, sagot ni Levi. Umalangaw-ngaw ang malalaking tawanan sa bakuran ng pamilyang Black. Haha, alam mo ba Lola? Nawalan ng malay ang nanay ni Levi sa sakit. Ang paghihigpit kung saan siya makakakuha ng gamot ay katumbas ng paghihigpit sa kanyang kaligtasan. Sa ganitong paraan, sasabihin ko na hindi na natin kailangang kontrolin ang ibang mga merkado. Tumawa sina Logan at Jenny. Sila ang nasa likod ng lahat ng nangyari noong araw na iyon. Walang mga ngalakal na maglalakas loob na sumalungat sa kanilang mga kahilingan. Tuwang-tuwa sila, lalo na nang makitang nasasaktan si Emma. Kinunan pa nila ito ng video gamit ang kanilang mga telepono at naglibot sa pagpapakita ng nakakahiyang video para makita ng lahat. Haha, tiyak na mawawala sila sa South City sa loob ng 3 araw. Sambit ni Logan. Tama iyan. Kung magpapatuloy ito, kahit na hindi mamatay sa gutom ang nanay ni Levi, mamamatay siya sa sakit. Sumunod naman si Meredith. Walang kwenta rin si Levi, hindi siya gagawa ng kung ano hanggang sa nakasandal ang likod niya sa dingding. Napakadali sana para sa kanya na kunin lang ang 50 milyon at umalis noong inalok namin ito, ngunit hindi kailangan niyang pilitin kaming kunin ang mga bagay sa aming sariling mga kamay. Hindi ba't nakakaawa na sila ngayon ay kusang umalis? Wala siyang nakukuha kahit isang sentimo. Ha 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 ha. Kung mayroon siyang lakas ng loob na labanan ang pamilyang itim, mas mabuting maging handa siya sa kung paano tayo lalaban. Nagtawanan ang lahat ng nasa kwarto. Anong ginagawa mo? Ano ang tinitignan mo? Sa sandaling ito, pumasok si Zoe. Wala, lahat ay nagmamadaling umiwas sa kanya habang itinago nila ang telepono. May kinalaman ito kay Levi at sa kanyang ina, tama ba? Malamig na tanong ni Zoe. Inamin ito ni Meredith. Oo, tama ka. Itataboy namin sila palabas ng Quebec para wala nang maghahatid sa iyo ng gulo. Ano? Hindi ako pumayag dito. Nagulat si Zoe. Hindi mo kailangang alalahanin ang sarili mo dito. Aalis sila dito sa sarili nilang kusa sa loob ng 3 araw, paliwanag ni na Jenny at Logan. Hindi mo kami mapipigilan maliban kung putulin mo ang lahat ng ugnayan mo sa iyong mga magulang at sa iba pang pamilya ng Black, diretsyong pahayag ni Meredith. Ang ginawa lang ni Zoe ay tingnan sila na may galit sa kanyang mga mata, dahil tama sila wala siyang magagawa. Gayunpaman, walang paraan na uupo lang siya at panoorin ang paglalahad ng sakuna. Oh, Levi, to think na nag-aalala pa rin kami kung paano siya pipigilan ni Zoe na magsama. Hindi namin ini-expect na dadalhin niya yung tren ng isang ina. Hindi ba't binibigyan lang tayo ng gintong pagkakataon? Napangisi si Meredith. Sinaman siya ng tingin ni Zoe at bumalik sa kwarto niya. Ang pagkakaroon ng pagpapatibay ng parusa kay Levi at sa kanyang ina, ang pamilyang itim ay nasa kanilang mga ulo. Noong gabing iyon, may malaking nangyari sa South City nang hindi nila nalalaman. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 951. Kinabukasan, ang lahat ng mga tindahan na humabol kay Emma ay nakatanggap ng mahigpit na babala. Ang ilan ay napilitang magsara. Simple lang ang dahilan, hindi lang nila nirerespeto ang mga pangunahing karapatan ng mga mamimili. Sa halip, umabot pa sila sa insulto at paggamit ng pisikal na puwersa sa isa sa kanilang mga customer. Walang sino mang tao ang hindi nabigla sa hindi inaasahang pangyayari, nabigla lalo na ang pamilyang itim. Nang matanggap ang balita, agad na nakipag-ugnayan si Logan sa mga kinaukulang tao. Nakatanggap siya ng napakasimpleng sagot noong nakaraang araw, may nag-film sa mga may-ari ng tindahan na tumatangging pagsilbihan si Emma at ginamit iyon para magsampa ng ulat laban sa kanila. Naging sanhi ito hindi lamang kay Logan,
kundi ang buong pamilya ng Black na nagalit. Noong ipinagdiwang namin kung gaano kahusay ang planong ito para sa amin, nakatanggap kami ng balita na naiulat ito. Siyempre, hindi nila akalain na si Levi ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang tanging magagawa nila ay magreklamo tungkol sa kung ano ang swerte ni Levi, na isang bagay na tila madalas na nangyayari sa mga araw na ito. Kinaumagahan, sinabi ni Levi kay Emma na dadalhin niya siya sa isang lugar. Habang nagdududa siya, sinundan niya pa rin siya. Ito pala ang palengke na napuntahan niya kahapon. O andito ka pala, pipili ako ng pinakasariwang gulay para sa iyo. Nobela. Pumunta ka rito, ibebenta kita ng pinakamasarap na karne at maglalagay pa ako ng mga freebies. Nandito ka na rin sa wakas. Inihanda ko ang mga halamang gamot na ito para sa iyo. Kuwit. Ang mga may-ari ng stall na tumalikod sa kanya kahapon ay tila nakagawa ng kompletong 180. Hindi lang ngayon ang gusto nilang ibenta sa kanya ang mga paninda nila, pero gusto rin nilang bigyan siya ng freebies. Dinala ni Levi si Emma sa maraming iba pang lugar. Ang mga may-ari ng tindahan ay tuwang-tuwa nang makita siya at handang ibenta ang kanilang mga paninda sa kanya. Nang makarating sila sa batika na binisita ni Emma noong nakaraang araw, yumuko ng malalim ang may-ari para humingi ng tawad. Kung tutuusin, mas malaking bagay para sa isang parmasya ang tumanggi sa serbisyo sa pinakamaraming sitwasyon, ang customer ay maaaring mamatay dahil sa hindi pagkuha ng mga rekomendasyong gamot. Levi, ito, nagulat si Emma. Kahapon, ako ay sinalubong ng paghamak ng lahat at isinara ako ng buong lungsod. At ngayon, parang isa akong celebrity. Tingnan mo, nanay, sinabi ko sa iyo na mapagkakatiwalaan mo ako. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhang bagay sa akin. Ngumiti si Levi. Nag-space out si Emma. Hindi, buti na lang makapangyarihan ang anak ko. Huminga siya ng malalim. Dahil sa kanyang biglaang pagkaunawa, ang mga mapusok na kaisipan tulad ng pagdadala sa kanya sa pamilyang Garrison ay lumitaw sa kanyang kamalayan. Maghintay ka lang, ipapakita ko sa iyo na ang aking anak ay hindi isang kwentang ordinaryong tao, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng mga termino sa pamilyang Garrison. Gayunpaman, alam niya na ang lahat ng ito ay isang labis na pagnanasa lamang sa kanya. Kahit kalakas si Levi, hinding-hindi niya magagawang ibagsak gaano ang pamilyang Garrison. Kamangmangan isipin na ang kaunting pagsasanay ni Levi sa 2 taon ay sapat na upang labanan ang lubos na kapangyarihan ng pamilyang Garrison, na hindi mabilang na henerasyon ng pamana sa ilalim nito. Sa sandaling ito, sa kanilang hindi paniniwala, humila si Zoe. Tita Emma, tara na. Dadalhin kita kung saan. Misteryosong ngumiti si Zoe. Medyo naghinala si Levi. Ano ang nasa isip niya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 952. Sa lalong madaling panahon, nakarating sila sa isang top-tier na kapitbahayan. Sa oras na ito, naiintindihan na ni Levi ang intensyon ni Zoe. Siguradong bumili siya ng bahay para kay nanay. Nang bumaba sila sa sasakyan, gaya ng hinulaang, dinala sila ni Zoe sa isang maayos na hanay ng mga mansyon. Lahat sila ay detalyadong na-renovate at handa ng malaipat agad. Ma, binili ko itong bahay para sa iyo. Dito ka natitira simula ngayon. Napasimangot si Zoe. At saka, kumuha ako ng yaya para alagaan ka. Nang marinig iyon ni Emma ay napaluha siya. Mayroon akong isang mabuting manugang. To think na bibilhan niya ako ng bahay A Manor, even. Hindi naman. Walang kailangang alalahanin tungkol sa akin. Okay lang ako sa pagstay kay Levi. This is way too expensive, tanggi ni Emma. How could I allow that kung hindi man lang niya kayang alagaan ang mga tao? Tsaka malapit lang naman ang bahay na ito sa opisina ko, kaya convenient naman na bisitahin ka namin. Napangiti si Zoe. Siya ay gumastos ng 20 milyon sa manor na ito. Habang mataas ang kanyang net worth, karamihan sa mga ito ay namuhunan sa kanyang kumpanya. Mayroon lamang siyang 2 milyon sa kamay, at ang pagbili ng manor ay halos kalahating bahagi nito. Nay, maganda ang ibig sabihin ni Zoe, kaya tanggapin mo na lang. Ngumiti si Levi. At tama siya, maganda ang lokasyon. Gusto sana niyang bilhan ang kanyang ina ng isang malaking bahay, ngunit natalo siya ni Zoe. Levi, hindi na dapat bumalik si nanay. You should go and bring her things here, bili ni Zoe.
Kahit nasubukan niya, hindi maaaring tanggapin ni Emma si Zoe, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang asyenda. Maya-maya pa ay dumating na si Yaya. Isa siyang gold standard na yaya na piniling mabuti ni Zoe. Sa kanyang libreng oras, nagawa pa niyang samahan si Emma sa pamimili. Zoe, marami kaming utang sayo. Babayaran ka ni Levi, naaantig na pag-amin ni Emma. Natatawang sabi ni Zoe, hinihiling ko lang na bawasan niya ang gulo para sa akin. Sa pagtingin sa mapayapa, maayos na tanawin sa harap niya, nadama ni Levi ang labis na pagpapala. Nagpasya siyang dalhin ang mga magulang ni Morris sa loob ng ilang araw. Nang mabalitaan nilang bumalik ang kanyang ina, gusto nilang makita. Kapag ang mga matatanda ay nagtipon, maaari nilang panatilihin ang isa't isa at maiwasan ang isa't isa mula sa pagiging malungkot. Bukod pa rito, pinahihintulutan ng mga kalagayan ni Levi ang luho na ito. Kinagabihan, nakarating si Zoe sa bahay at papasok na sana sa bahay nang pigilan siya ni Meredith at ng iba pang miyembro ng pamilyang Black. Lolo, Lola, ano pong nangyayari? At tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyong lahat? Pagtingin sa grupo sa kanyang harapan ay natarante si Zoe. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Malamig na tanong ni Meredith. Ano? Tanong ni Zoe. Paano mo nasabi? Bumili ka ng manor para kay Levi at sa kanyang ina. Paano mo nagawa ito? At kumuha ka pa ng yaya sa napakataas na presyo. Gusto mo bang sumama kay Levi? Sigaw ni Meredith. Hindi naman ganoon kalaki. Nanay siya ni Levi, kaya nanay ko rin siya, matigas na sagot ni Zoe. Sampal. Biglang sinampal si Zoe sa mukha niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 953. Si Caitlyn ang nakabangga kay Zoe. Tinitigan niya ang huli at galit na sumigaw, nanay mo. Ako lang ang nanay mo. Nabigla si Zoe sa biglang pagsampal at hindi makapaniwalang tinitigan ang ina. Iyon ang unang beses na may nanakit sa kanya mula nang siya ay isilang. Zoe, nakaka-disappoint ka. Napabuntong hininga ang kanyang ama, si Aaron. Bakit ka naman magpapakatanga para bumili ng bahay para sa mama ni Levi? Ano sa earth ang tumatakbo sa iyong ulo? Balak mo bang iwan ang pamilya Lopez at ang pamilyang Black? Gusto mong tumira kasama si Levi at ang kanyang pamilya mula ngayon? Nagsalita ng lahat sa pagsaway sa babae. Tinakpan ni Zoe ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, na nakaramdam ng labis na hinanakit. Hindi niya akalain na may nagawa siyang mali. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Kung ituturing mo ang ina ni Levi bilang iyong sariling ina, huwag mo na akong tawaging nanay. Pumunta ka at sumama ka sa kanila kung gusto mo. Puputulan namin ang lahat ng relasyon mula ngayon. Napakalinaw ng aking paninindigan. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas si Caitlyn at si Nora ang pinto, naiwan si Zoe na nakatayo doon, mukhang natulala. Ang mga nakababata sa pamilyang Black ay sinusubukang hikayatin si Zoe na magbago ang isip. Zoe, hindi naman tayo masyadong magaan pagdating sa usapin ng kasal. Bilang miyembro ng pamilyang itim, dapat tayong magpakasal sa isang taong katulad ng katayuan. At saka, ikaw, ang pag-asa ng parehong pamilyang Lopez at Black. Iyon talaga ang katotohanan. Ang pangunahing dahilan ng galit ng mga pamilya ay si Zoe ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Natural, ang kanyang kasal ay magiging isang seryosong bagay sa kanila. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na alam ni Zoe na mayroon lamang siyang dalawang paraan. Ang una niyang opsyon ay maging napakalakas na hindi na siya mapapailalim sa kontrol ng parehong pamilya, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ang pangalawa ay para kay Levi na gumawa ng isang malaking sorpresa sa kanilang kasal, isang bagay na malaki at engrandi na sapat upang isara ang mga bibig ng mga pamilya. Kung hindi, ang mga Lopez at Black na pamilya ay patuloy na tatutol sa kanyang unyon kay Levi. Gayunpaman, mabilis na binitawan ni Zoe ang pangalawang ideya, hindi siya sigurado kung maaasahan niya si Levi na tutuperin ang kanyang salita. Mas madali para sa kanya na maging mas malakas kaysa umasa kay Levi na gawin ang lahat para pigilan ang pagtutol ng kanyang mga pamilya. Perpekto na ang Morris Group ay naglunsad ng isang pangunahing proyekto sa teknolohiya kamakailan, at nagpasya si Zoe na makipag-usap kay Iris at humiling na mamahala sa proyekto. Hanggat ang partikular na proyekto ay nagpapatuloy ng maayos, ang karera ni Zoe ay itataas sa susunod na antas.
Tiyak na tataas ang kanyang net worth. Sa panahong iyon, malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto niya at hindi na makulong sa kasalukuyang sitwasyon kung saan kailangan niyang sumailalim sa pagsusuri ng kanyang mga pamilya. Si Zoe ang tipo ng tao na kumilos sa kanyang mga salita. Agad niyang kinontak si Iris at hiniling na siya ang mamahala sa proyektong iyon. Sa kanyang pagtataka, pumayag kaagad ang kanyang kaibigan sa kanyang kahilingan. Sure, sa'yo yan. Magkakaroon ka ng free rein. Ha? Hindi mo ba kailangang isaalang-alang ang anumang bagay? Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, Iris. Natarante si Zoe sa walang pakialam na ugali ng ibang babae sa proyekto. Talaga, at ikaw na ngayon ang namamahala sa proyekto, sagot ni Iris. Well, ang iyong asawa ay ang boss ng Morris Group, kaya ang lahat ay nasa iyo na. Ano man ang hiling mo ay tiyak na pagbibigyan. Ngunit ito ay isang mahalagang proyekto. Hindi ba dapat makipag-usap ka sa iba bago gumawa ng desisyon sa halip na ibigay ito sa akin kaagad? Gulat na tanong ni Zoe. Trust me, walang tatutol sa desisyong ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ko silang tawagan ngayon para magtanong. Pagkatapos ay personal na tinawagan ni Iris ang bawat isa sa mga nakatataas at humingi ng kanilang mga opinyon sa proyektong ipinasa kay Zoe. MS. Gusto ni Lopez na hawakan ang proyektong iyon. Ako ay lubos na para dito. Nako, gustong gawin ni MS. Lopez, wala akong anumang komento kung gayon. Ipinagpatuloy ni Iris ang pagtawag sa mga miyembro ng board, at ang bawat isa sa kanila ay agad na sumang-ayon nang marinig nila na si Zoe ang nais ng proyekto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 954. Wow! Si Zoe ay mukhang lubos na naguguluhan, parang panaginip ang lahat sa kanya. Hindi ba't ang mga nakatataas sa Morris Group ang dapat na maging creme de la creme? Ganito ba dapat panghawakan ang isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon? Bakit sila pumayag kapag narinig nila ang pangalan ko? Ano ang kahulugan ng gayong kahandaan? Mula nang malaman ng mga iyon na si Levi ang boss, si Zoe ay agad na umangat sa kanilang priority list. Siya na ngayon ang kanilang lady boss pagkatapos ng lahat. Iris, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang impluwensya mo sa kumpanya. Pumayag lang sila dahil sa'yo diba? Ang tanging naiisip na dahilan ni Zoe para sa pagpayag ng mga nakatataas ay dahil kaibigan siya ni Iris. Akala niya ay sa account na iyon pinagkakatiwalaan siya ng mga ito sa proyekto. Bakit ako magkakaroon ng ganoong impluwensya? Pumayag lang sila dahil lady boss ka namin, empleyado mo lang ako. Samantala, abala si Emma sa pagpapakulo ng sopas ng manok sa kanilang bagong bahay. Sinadya niyang ihatid ito kina Levi at Zoe pagdating ng tanghalian. Maya-maya lang, may nag-doorbell. Binuksan ng yaya ang pinto at nagtanong, sino ang hinahanap mo? Nandito ba si Emma Jones? Agad na lumabas ng kusina si Emma. Ang mga taong nakatayo sa pintuan ay ang mga magulang ni Zoe, lola, at ilan pa nilang mga kamag-anak. Oh, hello. Napakasaya na makita kayong lahat. Pasok kayo sa loob. Malugod silang tinanggap ng babae sa magiliw na paraan. Ha, parang nakikita mo na ang sarili mo bilang may-ari ng lugar na ito, di ba? Biglang sigaw ni Caitlin. Ha, nagulat si Emma sa biglaang pagsabog na iyon. Ang bahay ay binili ng aking anak na babae. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manatili dito? Pinandilatan ng ina ni Zoe si Emma. Binili ni Zoe ang lugar na ito para sa akin, bulong ng huli. Sino ka sa tingin mo? Bakit kanya bibilhin? Ako. Natigilan si Emma. Parang hindi tama na sabihin na si Zoe ang kanyang manugang. Kung tutuusin, opisyal pa ring hiwalay ang anak niya at si Zoe. Kahit anong tingin niya sa sitwasyon, parang wala silang relasyon ni Zoe. Tila walang dahilan si Zoe para bilhan siya ng bahay. Tingnan mo, hindi man lang siya makabuo ng tamang paliwanag. Hindi naman kasi siya kamag-anak ni Zoe sa kahit anong paraan. Pinaghihinalaan ko na niloko niya ang aking anak na babae para bilhin siya nitong bahay. Ngumisi si Caitlin. Sumang-ayon kaagad si Meredith sa kanya, sinabing, oo. Mabait at inosente ang ating Zoe. Siguradong nahulog siya sa bitag mo. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Bakit bibili si Zoe ng ganoon kamahal na bahay para sa isang estranghero?
Ang sino mang may kaunting sentido komon ay malalaman kung ano ang nangyari. Tiyak, naloko si Zoe. Masyadong maraming masasamang tao sa paligid ng mga araw na ito. Matapos ibahagi ng lahat ang kanilang mga pananaw sa bagay na ito, ang kanilang mga titig na nag-aakusa ay dumapo kay Emma. Pagkatapos ay nagalit si Aaron, halika, linisin mo ang pagkakataong ito. Paano mo nagawang lokohin si Zoe? Kung makakita kami ng katibayan na ginagawa mo ito, titiyakin namin na magsisilbi ka sa oras ng pagkakulong. Oo, kung hindi mo sasabihin sa amin kung ano ang nangyari, kukuha kami ng isang tao na mag-iimbestiga sa usapin at ipapadala ka sa kulungan. Nagsimulang magbanta ang lahat sa kawawang si Emma. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 955. Ang babae ay sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili ng may pag-aalala, hindi ko siya niloko. Hindi ko talaga ginawa, hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong i-check kay Zoe ng direkta. Ha, sa tingin mo makatutulong na tanungin siya dahil nahulog na siya sa iyong panlilinlang. Nakikita ko na isa ka talagang tusong babae. Binalingan ni Meredith si Emma ng tingin ng panghahamak. Hoy! Excuse me, sino kayo guys? Gumagawa ka ng kaguluhan sa amin. Pwede bang umalis ka na? Hindi na kinaya ng yaya na si Nancy ang kanilang pag-uugali. Sino ka? Wala kang karapatang magsalita. Pinandilatan ni Meredith si Nancy at siniko siya. At saka, kilala mo pa ba kung sino ang bumili ng bahay na ito? Ginawa ng aking anak na babae. Ako ang kanyang ama, at siya ang kanyang ina. Matapos sabihin ni Aaron ang kanyang relasyon kay Zoe, hindi na naglakas loob si Nancy na magsalita pa. Emma Jones, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Paano mo nalinlang ang aking anak na babae na bilhin ang bahay na ito para sa iyo? Papahirapan talaga namin ang buhay mo kung tatanggi kang magsabi ng kahit ano. Malamig na sambit ni Caitlin. Naisipan na ng babae at ng kanyang kasama na turuan si Levi at ang kanyang ina ng magandang aral. Wala akong ginawang ganyan. Binili talaga ni Zoe para sa akin on her own accord. Hindi ko siya niloko para gumawa ng kahit ano. Please maniwala ka sa akin. Si Emma ay nasa sobrang takot na halos maluha-luha. I'm her biological mother, yet hindi man lang siya nakabili ng ordinaryong bahay para sa akin, not to mention a villa like this. Tagalabas ka lang. Sa tingin mo, normal lang ba nabilhan kanya ng ganoon kagandang villa na matutuluyan? Nawalan ng masabi si Emma, hindi niya alam kung paano sasagutin ang paratang ni Caitlin. Sa katunayan, siya mismo ay hindi maipaliwanag kung bakit nagawa ni Zoe ang ganoong bagay para sa kanya. Aba, may sasabihin ka. Ipaliwanag mo sa amin. Pinandilatan ni Caitlin at ng iba si Emma, pinalaki siya. Napaawang na lamang ang huli at sinabing, wala akong masasabi sa iyo. Wala akong maisip na dahilan kung bakit bibilhan ako ni Zoe ng villa na ito, ngunit ang totoo ay hindi ko siya kailanman nadaya na bilhin ito. Haha, so alam mo ba na katawa-tawa para kay Zoe na bumili ng bahay para sa iyo? Kung gayon bakit walang kahihiyang nananatili ka rito? Emma, hindi ka ba nagi-guilty sa pananatili dito? O nag-e-enjoy ka ba? Wala pa akong nakilalang kasing kapal mo. Hindi lang sa bahay ng iba ang tinutuluyan mo, kundi nagpapakulo ka pa ng chicken soup. Sa tingin mo ba ay mayaman ka talaga? Sinimulan ng mga miyembro ng pamilyang Black ang lahat ng uri ng pang-iinsulto kay Emma. Bakit? Bakit mo ako tinitignan ng nakakamatay na ekspresyon? Gusto mo ba akong suntukin? Dahil nananatili ka sa bahay ng aking anak, dapat ay yumoko ka at magpasalamat sa akin. Ngunit narito ka na may lakas ng loob na titigan ako. Sigaw ni Caitlin. Emma Jones, sa tingin mo ba ay maaari kang magpatuloy sa pananatili dito? Bahay ito ng anak ko, kaya may karapatan kaming itaboy ka rito. Ay pack up lahat ng basura mo at scrum ka agad. Hindi ka welcome dito. Bahay namin yun. Wala kang karapatang manatili dito. Pinalayas ni Meredith at ng iba pa si Emma. Hindi na nakayanan ng yaya ang pakikitungo kay Emma at humakbang siya para magtanong, alam ba ito ni MS Lopez? Kami ang mga magulang niya. Kailangan pa ba nating ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang maliit na bagay? Anyway, kailangan mong umalis kasama ang walang hiyang D*Kirk na ito. Umungol si Caitlin,
Hindi na siya makapaghintay na itaboy ang dalawang babaeng iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 956. Napangiti si Emma nang marinig iyon. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magsisimula ang gulo sa unang araw ng kanilang paglipat. Si Zoe ay isang mabuting babae, at ang kanyang pamilya ay walang kasalanan. Sinisisi lang ni Emma ang sarili niya sa pagiging pabigat niya kay Levi. Ang kanyang presensya sa kanyang buhay ay hindi nakinabang sa kanya, ito ay nagdala lamang sa kanya ng problema at pangungutya. Bakit nakatayo ka pa dito na parang tulala? Dapat nag-iimpake ka ngayon ng mga gamit mo. Nangangati na si Meredith na itapon sina Emma at Nancy sa bahay ng mga sandaling iyon. Makalipas ang mahabang sandali, nagsimulang mag-impake ng mga gamit ang dalawang babae. Scrum agad. Sa gitna ng sigawan ng karamihan, tinungo ni Emma ang kusina at inilagay ang sopas ng manok na pinakuluan niya sa dalawang magkahiwalay na lalagyan. Matagal ko nang pinakuluan itong chicken soup. Gusto kong dalhin ito kay Zoe bilang paraan ng pagpapahayag ng aking pasasalamat sa kanya, sabi ni Emma. Gayunpaman, biglang humakbang si Logan at inagaw sa kanya ang mga lalagyan. Splash! Nagpatuloy ang lalaki sa pagbuhos ng sabaw sa kanal. Iniisip mo pa bang asarin si Zoe? I bet ang totoong intensyon mo ay makiusap sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na magiging imposible iyon. Matigas na sabi ni Logan. Pumayag naman si Jenny. Tama siya. Tsaka sa tingin mo, iinuman ba talaga ni Zoe ang sabaw na pinakuluan mo? Anumang bagay na ginawa mo ay tiyak na kasuklam-suklam, kung gaano ka karumi. Sigurado akong iluluwa niya ito pagkatapos subukan ang isang scoop nito. Bilasan mo at umalis ka. Hindi umiinom si Zoe ng napakarumi. Galit na tinitigan ni Caitlin si Emma. Sa huli, pinaalis sina Emma at Nancy sa bahay. Bang! Padabog na isinara ni Logan ang pinto nang nasa labas na silang dalawa. Ha! Sa wakas ay nagawa na rin naming itaboy ang nakakainis na babaeng iyon. Napakasarap sa pakiramdam. Tumawa si Aaron. Sumimangot si Meredith at malungkot na sumagot, hindi sa kabuuan, nananatili pa rin ang kanyang bango sa loob ng bahay. Bilasan mo, buksan mo ang mga bintana para mawala ang nakasusuklam na amoy. I must say, Zoe sure has good tastes in houses. Parehong nasiyahan sina Logan at Jenny sa napiling pabahay ni Zoe. How about this, Lola shall make the decision to let the both of you have this villa. Para naman kay Aaron at Caitlin, kayong dalawa ay maaaring manatili kahit saan mo gusto sa susunod sa rate na tumataas ang net worth ni Zoe. Iniregalo kaagad ni Meredith ang villa kay Logan at sa kanyang asawa. Sure, we don't mind that arrangement. Basta hindi mama ni Levi ang nananatili dito. Si Emma lang ang target ni na Aaron at Caitlin. Wala talaga silang pakialam sa pagmamay-ari ng villa. Salamat, Lolo, Lola, Tita Caitlin, at Tio Aaron. Tuwang-tuwa si Logan na makatanggap ng ganoong karangyang villa bilang regalo out of the blue. Samantala, nakarating na sina Emma at Nancy sa entrance ng estate. Nabangga nila si Levi doon. Nay, Tita Nancy, ano pong nangyayari? Tanong ni Levi. Ginoo, Garrison, malamang hindi mo alam ito, pero pinalayas na tayo ng mga magulang ni Zoe. Hindi sinadya ni Emma na sabihin sa kanyang anak ang tungkol dito, ngunit naibuhos ni Nancy ang mga butil nang makita ang lalaki. Ano, halika, sabay tayong bumalik. Ito ay kabalbalan. Kinaladkad ni Levi ang dalawang babae pabalik sa villa kasama niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 957. Kahit na labis na nag-aatubili si Emma na bumalik sa lugar, hindi siya maaaring manalo laban kay Levi. Sa katunayan, labis na nakaramdam ng guilt si Levi dahil ito na ang pangalawang beses na kailangang tiisin ng kanyang ina ang gayong pagdurusa mula nang lumipat ito sa kanya. Binalak ng lalaki na palitan ang buong pangkat ng mga security guard sa kanyang mga nasasakupan para wala nang makalapit sa kanyang ina, hindi pa banggitin ang pananakit sa kanya. Ding dong, ding dong. Ang mga miyembro ng pamilyang Black ay naguguluhan sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell. Logan, buksan mo ang gate at tingnan mo kung sino ang nasa labas. Sa sandaling binuksan ni Logan ang pinto, isang galit na galit ang narinig.
Sino ang nagbigay sa iyo ng buong katapangan para itaboy ang aking ina? Karamihan sa mga black ay napatalon sa gulat nang marinig nila ang boses na iyon. Si Levi kasi. Sa susunod na sandali, nakita nila si Levi na naglalakad kasama si Emma. Pinalayas namin ang mama mo. Anong masama dun? Mayabang na sagot ni Logan. Ito ang bahay ng nanay ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang palayasin siya? Malamig na sabi ni Levi. Ito ang bahay ng nanay mo. Aking paa. Ang bahay na ito ay binili ni Zoe. Anong kinalaman nito sa mama mo? Galit na sigaw ni Jenny. Ngumiti si Logan at idinagdag, well, this villa belongs to me now. Regalo na sa akin ni na lolo at lola. Tumanggo sina Robert at Meredith at sinabing, yup, this villa is now Logan's. Walang kinalaman ang nanay mo dyan. Ha? At sino ka sa tingin mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ibigay sa iba ang bahay ni Zoe? Tanong ni Levi. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Meredith at sumagot, Levi, naririnig mo ba kung gaano ka hindi makatwiran ngayon? Naghiwalay na kayo ni Zoe. Ang kanyang mga asset ay hindi nakalink sa iyo sa anumang paraan. Gayunpaman, kami ay kanyang pamilya, at iyon ay nagbibigay sa amin ng karapatang pangasiwaan ang kanyang mga ari-arian. Kung ganoon ang kaso, ipapaalam ko kaagad kay Zoe ang tungkol dito. Nang ilabas ni Levi ang kanyang telepono para tawagan si Zoe, agad na nagbago ang ekspresyon ni Meredith at ng iba pa. Magiging komplikado ang mga bagay kung alam ni Zoe ang tungkol sa sitwasyon. Matapos sabihin ni Levi sa babae ang nangyari, dumating si Zoe sa villa maya-maya. Tay, nanay, ano ang ginawa ninyo? Binili ko itong bahay para kay Tita Emma. Bakit mo siya itinaboy? Galit na galit si Zoe. Hindi mangyayari yan. Bakit ka bibili ng villa para sa kanya kung hindi naman kayo magkarelasyon? Ikaw ay magiging bot ng biro kung ang salita ay nakakakuha sa paligid. Kapag nangyari iyon, magdudulot ka ng kahihiyan sa pamilya. Matigas ang paninindigan ng kanyang ama. Isang walang magawang ngiti ang pinakawalan ni Zoe at sumagot, sige, ano ang gusto ninyo para magpatuloy si Tita Emma dito? Sinulyapan ni Meredith si Levi bago sumagot, dahil nagtanong ka, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Ang babaeng iyon ay maaaring manatili sa villa na ito kung binayaran ka ni Levi para sa bahay. Lola, hindi mo ba sinasadyang pahirapan ang mga bagay-bagay sa pagsasabi niyan? Lalong nabalisa si Zoe. Mahigit 20 milyon ang presyo ng villa. Saan hahanapin ni Levi ang pera para ipambayad sa kanya? Kung hindi iyon kayang bayaran ni Levi, walang karapatan ang kanyang ina na manatili rito. Tama, ang isang dukha ay hindi dapat nananatili sa isang villa, malamig na sumang-ayon ang iba. Sure, magbabayad ako, 20 million lang naman. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 958. Natigilan ang lahat ng marinig iyon, napatitig sila kay Levi ng masama. Kakasabi lang ba niya na ang halagang iyon ay 20 milyon lamang? Napakagaling. Parang mani sa iyo ang 20 milyon. Gusto kong ipakita mo sa amin ang perang iyon ngayon din. Nagalit si Meredith sa inasta ni Levi. Walang problema. Ililipat ko agad ang pera kay Zoe. Pagkatapos ay inilipat ni Levi ang 20 milyon kay Zoe sa ilalim ng mapagbantay na mga tingin ng mga taong naroroon. Ano, ginawa niya lang talaga yon. Paano siya nagkaroon ng napakaraming pera? Nang matagumpay na nakumpleto ang paglipat, ang lahat ay tumingin kay Levi na hindi makapaniwala. Ito ay tila ganap na hindi totoo sa kanila para sa isang bastos na tulad ni Levi na magkaroon ng napakaraming pera. Kung siya ay madaling magbayad ng 20 milyon, nangangahulugan ito na ang mayroon siya ay higit pa sa halagang iyon. Gayunpaman, hindi nakakagulat si Zoe. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isa sa mga Jones, at hindi lubos na imposible na mayroon siyang ganoong kalaking pera. Kahit na ang lalaki ay hindi kumita ng pera, nakatulong ito sa kanila na malutas ang problemang kinakaharap. Mabuti, Levi Garrison. Bagay ka talaga. Pero Zoe, bawal kang ibalik sa kanya ang pera. Sa huli, si Meredith at ang natitira ay walang pagpipilian kundi ang umalis sa villa, pakiramdam na lubos na natalo. Sina Logan at Jenny ang pinakanagalit sa grupo dahil nawala sa kanila ang villa na itinuring nilang kanila.
Pagkatapos ng buong pagsubok, si Emma ay maaaring magpatuloy sa pananatili doon nang walang anumang pag-aalala. Bukod dito, ang buong security team ay napalitan na ng mga tauhan ni Levi. Dahil dito, magiging ligtas ang kanyang pamilya mula noon. Walang sino man ang makakalapit kay Emma, hindi banggitin ang pananakot sa kanya sa anumang paraan. Inalis ng nanay ni Levi ang kanyang mga gamit at inilagay muli sa kanyang silid. Espesyal niyang inilagay ang larawan ng kanyang pamilya sa tabi ng kanyang kama. Kinuha ni Levi ang frame ng larawan at sinabing, "Nay, itapon mo lang ito." Hindi. Agad niya itong binawi at niyakap palapit sa kanya. "Ito lang ang alaala ko. Kailangan kong itago ito." Kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi at sumagot, "Nay, namimiss mo pa ba ang lalaking iyon?" Hindi direktang sinagot ni Emma ang tanong ng anak, ngunit malinaw ang sagot sa mga mata nito. Ang kanyang ama ay tiyak na nasa kanyang puso, hindi niya pinagsisihan ang alinman sa kanyang mga nakaraang pinili. Sobrang mismo na siya, pero hindi kanya iniisip. Pagkatapos makipag-ayos sa iyo, bumalik siya sa Oakland City at nagpakasal kaagad sa ibang babae. May anak pa sila na mas bata lang sa akin ng 2 taon. Sa wakas ay sinabi ni Levi sa kanyang ina ang totoo. Nang marinig iyon ng kanyang ina, nabigla siya sa kanyang kaibuturan. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Emma habang sinasabi niya, "Ano? Nagpakasal siya sa iba, at may anak pa sila." Siya ay ganap na namangha. Napaatras siya ng ilang hakbang nang hindi niya namamalayan at halos sumuray-suray sa sahig. Sinabi niya sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin niya sa buong buhay niya. Ang pamilya niya ang nagpumilit na ikulong ako. Siya ay hindi sapat na malakas upang labanan ang mga ito. Nangako siya na hindi siya magpapakasal sa iba, nangako siya at ako lang ang magiging nobya niya. Dahil sa vow na yon, naghintay ako sa kanya all these years. Palagi kong pinangarap na darating siya para sa akin balang araw at pakasalan ako ng opisyal. Hindi mapigil ang humagulgol si Emma habang nagsasalita. Wishful thinking ko lang pala. Kanina pa siya nagsisinungaling sa akin. Paano siya magpakasal sa iba pagkatapos kong umalis? Siya ay umiiyak ng histeryoso at lubos na nakakaramdam ng kalungkutan. Nang marinig ni Levi ang sinabi ng kanyang ina, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, namumuo ang galit sa kanyang mga ugat. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang ugali ng isang lalaki mula sa numero 1 sinaunang pamilya ni Herodia. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay parang mula sa isang hooligan na puno ng kasinungalingan. Dugong marangal. Anong biro? Ito ang pinakadakilang biro ng siglo. Dahil sa kanyang makasariling pangako, hinintay siya ng nanay ni Levi ng walang kabuluhan sa loob ng mahigit 20 taon. At ang lalaking iyon, matagal na siyang nagpakasal sa iba. Hindi dapat nangako ang lalaki kung hindi niya ito balak tuparin. Ang bastos na ito ay nararapat na mamatay ng 1,000 beses. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Huwag kang mag-alala, ang iyong mga magagandang araw ay malapit nang matapos. Pagkatapos naming ikasal ni Zoe, doomsday na para sa pamilyang Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 959. Napaawang ang labi ni Zoe habang pinakikinggan si Levi na nagrarant. Kumukulo na rin ang dugo niya, at gusto niyang masuntok ang bastard na iyon sa sandaling iyon. Gusto niyang tanungin ang walang pusong lalaking iyon at tanungin ito kung bakit ginawa niya ang ganoong kalupitan kay Emma. Ngunit sino siya? Siya ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Herodia, at ang kanyang presensya ay katulad ng isang mythical dragon na gumagala sa kalangitan. Not to mention ang pag-interrogate sa kanya, hindi man lang siya makakaharap. Paano kung si Levi ang pinakakilalang karakter sa isang lugar? Wala pa rin siyang kalaban-laban sa unang sinaunang pamilya ni Herodia. At saka, si Levi ay walang tao. Ang pagiging miyembro ng pamilya Jones ay ang kanyang pinakaprestihiyosong pagkakakilanlan, ngunit kahit na isang lingkod ng pamilyang Garrison ay madaling durugan ang mga Jones. Imposibleng hamanin niya ang pamilya Garrison at humingi ng hustisya para sa kanyang ina. Ang paghihiganti ay tila hindi kayang abutin sa buhay na ito. Dapat lamang silang magsikap na magkaroon ng isang mapayapang buhay at makontento sa pagpapalam sa isa't isa sa tuwing kailangan nila. Ma'am, ano ang pangalan niya? Tanong ni Levi. Tyrone Garrison. Binibigkas ni Emma ang pangalan ng lalaking iyon sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin.
Sige, tatandaan ko ta. Malapit nang masira ang pangalang iyon. Malamig na sabi ni Levi. Samantala, madaling araw sa Haven, ang bangkay ni Caleb, isang lingkod ng mga garrison, ay inilatag sa pasukan ng pamilya ng imperial na garrison. Doon pala siya dinala ni Osborne. Nakilala ni Osborne si Jonah, ang pinuno ng pamilya ng imperial na garrison mula sa Haven, at sinabi sa kanya ang nangyari. Ginoo, Garrison, wala akong koneksyon sa pamilyang Garrison sa Oakland City, kaya dito ko lang siya maipapadala, paliwanag ni Osborne. Saglit na nag-isip ng malalim si Jonah bago sinabing, ang bastos na iyon ay naging napakalakas na kaya niyang patayin si Caleb. Si Caleb ay isang piling tao na ipinadala ng pamilya Garrison ng Oakland City upang bantayan ang timog. Ang katotohanan na siya lamang ang taong ipinadala doon ay nagsasabi ng kanyang mga kakayahan. Eksakto. Sinong mag-aakalang napakalakas ng isang bastard? Hindi rin nagawang ilibot ni Osborne ang kanyang ulo sa buong sitwasyon. Nasira kasi ngayon ang reputasyon ng Peace Hotel. Para sa karangalan ng pamilyang Garrison, ang mag-inang iyon ay dapat mamatay. Kung may lumabas na balita na buhay pa sila, kahihiyan lang ang ay dudulot nito sa ating pamilya. Hindi kailangang malaman ng pamilyang Garrison ng Oakland City ang tungkol sa bagay na ito. Ang isang bastard na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Ipaubaya mo sa akin na ayusin ito. Inikat ni Jonas ang kanyang dalawang maalamat na perlas sa kanyang mga palad at sumigaw patungo sa tarangkahan, tipunin kaagad ang ating mga tauhan. Pupunta tayo sa South City para patayin si Emma Jones at ang bastos niyang anak. Ano, sir, personal po kayong pupunta doon. Nagulat si Osborne. Akala niya noong una ay magpapadala si Jonah ng isang ekspertong assassin para paalisan sina Levi at Emma. Hindi niya inaasahan na personal na aasikasuhin ng pinuno ng pamilya ng imperial ang bagay na iyon. Ginoo, Garrison, ganoon ba kalaki ang banta ni Levi Garrison sa iyo? Tanong niya na hindi napigilan ang gulat. Tumawa si Jonah at sumagot, hindi naman, maliit na prito lang siya. Bakit ako nakaramdam ng pananakot sa kanya? Tiyak na hindi siya mahalaga para sa akin na makitungo sa kanya ng personal. Si Osborne ay isang matalinong tao, naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Jonah. Si Mr. Garrison ba ay may ibang mga bagay na dapat asikasuhin sa South City? Oo, tama iyan. Narinig ko kanina na ang God of War ay bumalik sa South City kasama ang 5 Great Wars Regiment. Kanina ko pa balak pumunta doon at naghahanda na. This is the perfect opportunity for me to take the trip, pagbabahagi ni Jonah. May kasaysayan ba si Mr. Garrison sa God of War? Tanong ni Osborne. Oo, naman. Si Kirin, ang hari ng digmaan, ay nasa ilalim ng Diyos ng digmaan. Siya ang benefactor ng aming pamilyang Garrison sa Haven. 3 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil sa kanya, namatay na ang buong pamilya namin sa ibayong dagat, napabuntong hininga si Jonah nang maalala ang mga nangyari noon. Noong taong iyon, pinangunahan ni Jonah ang ilang iba pang mahahalagang miyembro ng pamilyang Garrison ng Haven upang makilahok sa isang pakikipagtulungan sa ibang bansa. Gayunpaman, doon sila tinambangan at muntik ng mapuksa. Si Kirin ang nagligtas sa kanila. Dahil dito, sinimulan ng pamilyang Garrison mula sa Haven ang pagtrato kay Kirin bilang benefactor ng pamilya mula noon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 960. Napangiti si Osborne sa napagtanto. Oh, nakikita ko. Maaari mo ring kunin ang pagkakataong ito upang makilala ang Diyos ng digmaan. Maaaring hindi mabigyan ng audience ang ibang tao sa general, ngunit tiyak na gusto kanyang makilala. Oo, iyon ang balak kong gawin. Noon pa man ay gusto kong makilala ng personal ang Diyos ng digmaan. Balita ko, Garrison din siya. Sa tingin mo ba ay maaaring isa siya sa mga Garrison mula sa Oakland City? Nagkaroon ng hinala si Jonah nang marinig niyang Garrison, ang apelyido ng God of War. Sinubukan pa ng lalaki na hanapin ang mga file para sa karagdagang impormasyon. Gayunpaman, ang mga file ng God of War ay inuri SSSSSS isang antas ng pagiging confidential na mas mataas pa kaysa sa pamilyang Garrison ng Oakland City. Kaya naman, walang nalaman si Jonas. Agad namang sumagot si Osborne, "Yup, I think that's highly likely."
Isang Diyos ng digmaan na isang Garrison, maliban sa pamilyang Garrison, ang numero unong sinaunang pamilya, walang ibang pamilya ang magkakaroon ng ganoong kakila-kilabot na inapo. Oo, hindi pwedeng magkamali. Ang pamilyang Garrison ay gumawa ng hindi mabilang na mga talento. Para maging isang 5-star God of War ang isang 20-something-year-old na lalaki, dapat ay mula siya sa pamilyang Garrison. Malaki ang tiwala ni Jonah sa kanyang hula. Ay oo nga pala, medyo makapangyarihan na ang bastos na iyon. Magsama ka pa ng mga lalaki. Kumuha ka rin ng ilang manlalaban mula sa tangsek, utos ni Jonah. Kumunat ang mga sulok ng labi ni Osborn nang marinig niyang pupunta rin ang mga eksperto sa martial arts mula sa tangsek. Ang tangsek ay isang alamat. Isa rin ito sa mga sinaunang pamilya at kilala sa paggamit nito ng mga lihim na sandata at iba pang pamamaraan ng martial arts. Ang tangsek ay umiiral pa rin noong modernong panahon, kahit na sila ay naninirahan sa hiwalay, malayo sa karamihan. Dahil dito, hindi malalaman ng mga ordinaryong tao ang kanilang pag-iral. Marami pang martial arts expert sa sect na pinagtatrabahuhan ng mga makapangyarihang pamilya sa Haven. Sa lahat ng maraming pamilya, ang pamilyang Garrison ay pinaglingkuran ng pinakamaraming bilang ng mga eksperto mula sa tangsek. Ang sabi ay ang mga ekspertong iyon mula sa tangsek ay pawang napakahusay at walang awa ng mga asasin. Dahil dito, gumaan ang loob ni Osborn, alam na gaano man kabigat si Levi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga manlalaban na iyon mula sa tangsek. Ang pamilyang Garrison ay nakahanda nang umalis kinabukasan at hindi nagtagal ay umalis sila patungong South City. Dahil alam na ang pamilyang Garrison mula sa Haven ay dumating na sa South City, lahat ng makapangyarihan at marangal na pamilya ng lungsod ay naghanda sa pagtanggap sa kanila. Maging ang mga matataas na echelon mula sa mga kalapit na lungsod ay nakiisa rin, kabilang ang mga maharlikang pamilya mula sa Southampton, na nasa ilalim ng pamumuno ng pamilyang Gould. Ang bawat pamilya ay nagpadala ng isang welcome party upang tanggapin ang mga Garrison, at ang mga kalye ay may linya ng makukulay na welcome banner. Iyon ang uri ng pagtanggap na tanging isang imperial na pamilya lamang ang tatangkilikin. Sa sandaling lumabas ang balita na bumibisita ang pamilyang Garrison, daan-daang makapangyarihang pamilya ang nagtipon upang salubungin sila. Kahit na ang pamilyang Garrison mula sa Haven ay isang imperial na pamilya, isa lamang itong dibisyon ng angkan ng Garrison sa Oakland City. Kung ang pamilyang Garrison ng Oakland City ay dumating sa South City, ang welcome party ay binubuo ng libu-libong iba pang mga angkan. Ang gayong seremonya ng pagtanggap ay angkop lamang para sa pinuno ng lahat ng makapangyarihan at marangal na pamilya ang numero unong sinaunang pamilya ni Erudia, ang pamilyang Garrison. Tanghali, ang mga pasilyo ng kalye ay siksikan na sa mga taong nakaluhod sa lupa, sumasambo sa mga Garrison. Ito ang kanilang paraan ng pagtanggap sa kanila upang ipakita ang paggalang sa pamilya ng imperial. Nakaupo si Jonah sa kanyang sasakyan, sobrang kontento sa kanyang nakita sa labas ng bintana. Ito ay medyo isang seremonya, ang pamilyang Garrison ay maladyos sa mga tao. Sa tuwing naririnig ng sino man ang pangalan ng aming pamilya, lumuluhod sila at sumasambo sa amin. Sa susunod na sandali, binago niya ang paksa at sinabing, ang prestihiyosong pangalan ng pamilyang Garrison ay may bigat sa buong mundo. Kung malalaman ng publiko na ang tagapagmana ng Garrison clan mula sa Oakland City ay may mga anak na bastos at dating manliligaw dito, masisira ang aming reputasyon. Ito ay magiging sobrang kahihiyan para sa amin. Kaya naman, mawala na ang 2 taong ito sa lupa. Nananatili silang banta sa mga Garrison hanggat nabubuhay sila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay habang nagsasalita. Dad, saan tayo pupunta ngayon? Dapat bang patayin muna natin si Levi at ang kanyang ina? O dapat bang umalis muna tayo para hanapin ang hari ng digmaan, si Kirin? Tanong ng panganay na anak ni Jonas na si Seamus. Siyempre bibisita muna tayo kay Kirin. Paano maihahambing ang bastard na iyon sa hari ng digmaan? Ngumuso si Jonah.